Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1401 ito ay nagkakahalaga ng kamatayan. 1401. Hindi na kailangang sabihin, ang taong nakaupo sa pangunahing upuan ay natural na ang presidente ng Sirius Club, si Brother Wolf. Hindi mapigilan ni Yefan na matawa nang makita niya ang paraan ng paninigarilyo niya. Parang sa isang lumang sugal na pelikula, ang mga aktor na iyon ay gumaganap sa isang laro ng poker, at ang mga eksena ay sobra-sobra. Hindi kaya sikat ang ganitong bagay sa mga underground circle ng kabisera. Natagpuan ito ngayon. Si Hanzi at ang iba ay medyo kinabahan at nagmamadaling sumalubong sa kanila. Wolf. Hello, Brother Wolf, ako si Xiaozi, hindi ko inaasahan na iimbitahan mo ang aking kapatid, na-flatter talaga ako. Namula si Hanzi. Pinitik ni Kuya Wolf ang abo ng sigarilyo at nakangiting tumango, huwag kang kabahan, mabuti kaming magkapatid ni Ayong, at ang nakababata niyang kapatid ay nakababata ko rin. 2 beses na akong nakipagkita sa iyong ama, at hihintayin namin na mamana mo ang hangwang industry sa hinaharap. Baka kailangan kong makipagnegosyo sa iyo, at magiging kapaki-pakinabang kung mas maaga kang makilala. Biglang nakaramdam ng labis na mukha si Hanzi, at sinabing may pulang mukha, napakagalang ni Kuya Lang, palagi nang sinasabi sa akin ng aking kapatid na siya ang namamahala sa negosyong ipinumuhunan ng aming pamilyang Han, at salamat kay Brother Lang na inaalagaan mo ito. Sa hinaharap, kami, ang hangwang industry, ay mas makakatulong din si Brother Wolf. Humalaklak si Brother Wolf at tumango, napatingin sa mga tao sa likod ni Hanzi, nang makita niya si Su Qingzhou, bahagyang huminto ang kanyang mga mata, at sinabing, ito lahat ng mga kaklase mo. Oh, basically, let me introduce. Hanzi nagmamadali itong muling sinabi ng maikli. Hindi na makapaghintay sina Zhang Wen at Zhao Lulo, at umahan sila ng matamis na bati, sumisigaw ng, kumusta kapatid na lobo, at kumusta kapatid Yong. Ngunit naramdaman ni Mumumu na ito ay masyadong gawa-gawa, kaya't sinabi na lang niya ang, hello. Para naman kina Yefan at Su Qingzhou, sila ay orihinal na dumating para tingnan ang sitwasyon, para lang sumali sa kasiyahan at tumango lang para kumustahin. Ngunit ang gayong saloobin ay agad na naging sanhi ng hindi nasisiyahan sa mga nasasakupan ni Brother Wolf na nakaupo sa tabi niya. Isang lalaking mukhang kabayo na may tininang dilaw na buhok, na may hawak na mainit na kasamang babae, ang tumayo ngayon, nagluwa ng betel knot, at nakasimangot, hoy, kapag nakita mo si Kuya Wolf, tumango ka lang at tapos ka na. Ano ang iyong saloobin? Nang hindi na hinintay na magsalita sina Yefan at Su Qingzhou, kinaway ni Brother Lang ang kanyang kamay at sinabing, hoy, Avon, ayos lang, maupo ka, bisita tayo ngayon, hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Medyo nakaramdam si Hanzi sa kanyang puso. Hindi nasisiyahan, lihim niyang sinisi si Yefan sa hindi pagpunta sa kalsada, ngunit kailangan niyang magpaliwanag ng mabilis, Kuya Lang, huwag kang magalit, sila ay kapatid at bayaw ni Momo, nakagagaling lang sa Huahay. I just met her, and I think ang daming tao. Wala sila sa bilog na ito, hindi nila alam kung anong klaseng tao ka, at wala kang pakialam sa kontrabida. It's all trivial things, I don't mind, don't be so restrained yourself. Kuya Lang ni pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, sabi mo nang galing sila sa Huahay. Ano ang ginagawa nila? Bahagyang tumawa si Hanzi, tumingin kay Yefan, at sinabing, nagbukas ng kumpanya ang kapatid ni Mumo, at ang bayaw niya ay nasa kumpanya. Security guard. Oh, medyo nagulat si Brother Wolf. Nagtawanan ang iba pang mga naruroon. Nagsisinungaling ka. Mapang-asawa ng security guard ang napakagandang asawa. Si Mumumu lang ang nagpout, medyo hindi masaya. Walang pakialam si Yefan, siya ay orihinal na grupo ng mga walang katuturang tao, kaya sabihin na nila. Sige, lahat ay lumabas sa kanayunan, kaawa-awang mga lalaki, huwag tumawa sa iba, inilabas ni Brother Wolf ang upos ng sigarilyo, ngumiti at kumaway, maupo ka, bakit ka tumayo, bitawan mo ang maglaro. Isa-isang umupo ang lahat, orihinal na gusto ni Hanzi na maupo si Mumumu sa tabi niya, sa sofa sa gitna, ngunit gustong umupo ni Mumumu kasama si Su Qingzhou, kaya umupo siya sa gilid. Umupo sina Zhang Wen at Zhao Lulo sa tabi ni Han Yong, medyo nasa sabik. Si Yefan ay nakaupo sa tabi ni Su Qingzhou, na kung saan ay ang pinakamalayong upuan. Hindi niya ito pinansin, ininom niya ang inumin at kinain muna ang prutas. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya kumakain ng tanghalian, kaya namili siya kasama si Su Qingzhou, na iniwang walang laman ang tiyan ni Yefan. Mula sa pananaw ng iba sa kahon, naramdaman nila na hindi pa nakikita ni Yefan ang mundo at gustong kumain at uminom pa. Tumawa si Han Yong at sinabing, Xiaozi, narinig ko na ang tungkol sa bulaklak ng paaralan na mamumo na sinasabi mo, ngunit sa wakas nakita ko ito ngayon, maganda ang iyong mata. Nakasakay na ba kayong dalawa? Kuya, wag mong sabihin yan, ako pa rin hinahabol niya si Mumo, hindi niya ako gusto. Si Hanzi ay mukhang tapat. Mismo, bakit hindi karapat-dapat sa iyo ang kapatid ko? Maaari mong subukan sa kanya kahit saan. Ang aking maliit na Z ay ganito, ano ang gusto mo? Tumawa si Han Yong.
Napangiti si Mumumo at sinabing, pag-usapan natin ito mamaya, ayaw ko pang umibig. Mismo, kung girlfriend ka ng kapatid ko, at kapatid ko, bibigyan kita ng Porsche. Sabi ni Hanyong na may pagmamalaki na mukha. Inilibot ni Mumumo ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Kung gusto niya ng supercar, maaari niya itong i-drive sa underground na garahe ni Su Qingzhou. Bakit kailangan niyang pakialaman ng isang Porsche? Hindi ako papayagang magmaneho ng aking ama, kailangan ni Mumumo na walang kabuluhan. Kuya, tumigil ka na sa pagsasalita, hindi si Mumu ang uri ng babaeng sumasamba sa ginto na mahilig sa vanity. Iniinsulto mo siya ng ganito, nagmamadaling sabi ni Hanzi. Tuwang-tuwang sinabi ni Hanyong, okay, layman si kuya, gagastos ka kapag pumili ka ng babae, mismo, huwag kang magalit, hehe. God, Kuya Yong, masyado kang mapagbigay, bibigyan ka ng girlfriend ng kapatid ko ng Porsche, maging girlfriend mo ano ang gusto mong ibigay. Naiinggit na sabi ni Zhang Wen. Commandant si Hanyong at sinabing, bakit, gusto ba ni Xiao Wen na maging girlfriend ko? Kung gagawin mo, sasabihin ko sa iyo. Naiinis ako, Kuya Yong, napakasama mo. Magiliw na sabi ni Zhang Wen. Humajijag si Zhao Lulo at sinabing, Brother Yong, Wen, natutokso itong munting fox, bakit hindi mo siya tanggapin? Sa tingin ko pareho kayong mga fox spirit, pwede kayong umalis kasama ko ngayong gabi, haha. Tumawa si Hanyong. Ilang saglit, nagtawanan at nag-alitan ulit ang dalawang babae, pinaghahampas ng unan si Hanyong, at nakiisa ang mga katabi nila, at biglang naging masigla ang kapaligiran. Awkward na ngumiti si Mumumo kay Su Qingzhou na nasa tabi niya, pasensya na, ate, ginawa kitang biro. Hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kaklase ko. Hindi ko alam kung bakit ako baliw ngayon. Si Su Qingzhou ay hindi nagulat, tumanggaw siya ng may pag-unawa, ngunit walang sinabi. Ngumiti si Brother Wolf at pinagmasdan si Hanyong at ang dalawang babaeng estudyante na naaliw saglit, at pagkatapos ay tumingin kay Su Qingzhou na may kumikislap na mga mata. Miss Su, pakiramdam ko. Parang pamilyar ka, nakita mo na ba ito dati? Sa paglabas pa lang ng opening remarks, malamang may naramdaman ng grupo ng mga taong naroroon. Ang isa sa kanila ay nasa kabisera at ang isa ay nasa huwahay. Humanap ka na lang ng topic na pag-uusapan. Hindi. Malamig ang mukha ni Su Qingzhou at umiling siya, ayaw magsalita ng marami. Biglang sumimangot muli ang nakababatang kapatid ni Brother Wolf na si A-Ben. Walang pakialam si Brother Wolf, nakangiti niyang sabi, siguro dahil, Miss Su, mas katulad ka ng una kong babae. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natural na hindi naniwala ang lahat. Hindi gaano. Hindi napigilan ni Yefan na umiling ng palihim. Ang lalaking ito ay talagang nakabitin sa kanyang asawa sa kanyang harapan. Kung hindi dahil sa birthday party ni Mumumo, talagang gusto niyang paalisan ang lalaking ito. Gayunpaman, kung kailangan mong masyadong magmalasakit sa mga taong nasa ganitong antas, hindi mo ito makukuha. Ang magagandang babae ay likas na madaling maakit ang mga lalaki. Kung talagang gusto niyang pakialaman ang lahat, kung gayon si Su Qingzhou ay hindi maaaring lumabas, tiyak na makikita siya kapag siya ay lumabas. Kuya Wolf, si Sister Lian ba ang una mong babae? May naisip si Zhang Wen at nagtanong na may kumikinang na mga mata. Humigop ng foreign wine si Brother Lang at tumango, oo, narinig mo na. Alam ko rin na hindi palaging usap-usapan sa arena na si Brother Lang ay tinatawag na lobo sa malungkot na hangin dahil kay Sister Lian. Sabi din ni Hanzi. Isang Ben sa gilid ay ngumunguya ng betel nut, tumayo at buong pagmamalaki na nagsabi, mayroon kang kaunting kaalaman. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aming kapatid na lobo, dahil si Sister Lian ay nahuli ng gang ng kalaban, napatay din ng gang ng dog offal. Nang makarating siya sa ilog, si Kuya Wolf ay nagalit, at tatagterin niya ang mga tao gamit ang kutsilyo. Ngunit, ang boss ng gang noong panahong iyon ay tumangging magpadala ng tutulong sa kanya, kaya kinuha niya ang kanyang higit sa 100 kapatid na may kutsilyo at nagtungo sa sira na kalye. Halika, labanan ang higit sa 100 katao mula sa Tai Niu Gang. Sa taglamig, ang dugo sa lupa ay nagyelo, at ang hilagang hangin ay umiihip. Lahat ng mga kapatid ni Brother Wolf ay down. Natakot ang natitirang 40 o 50 katao ang layo. Pinatay din niya ang pinunong pumatay kay Sister Lian. Napakadugo. Sa labanang iyon, lubos na kumbinsido ang malaking tao. Sinipa pala ang amo, Kuya Wolf become our new boss. Si Hanzi, Zhang Wen, at Zhao Lulo ay lahat ay nabighani, at tumingin kay kapatid na lang ng may paghanga. Mabait na tao, nakatutuwang isipin ito. Tinakpan ni Zhao Lulo ang kanyang puso, mukhang lasing. Kung ako si Sister Lian, kung minahal ko ang ganoong lalaki, sulit na mamatay, napabuntong hininga din si Zhang Wen. Lahat na ito ay luma na, hindi na kailangang banggitin. Ngumisi at tumawa si Kuya Lang, punong-puno ng mga pagbabago ng isang mature na lalaki. Pagkatapos, tumayo si Brother Wolf, kumuha ng 2 mikropono, lumakad sa harap ni Su Qingzhou, at ibinigay ang mga ito sa babae. Sumimangot si Su Qingzhou, bakit? Casual na sinabi ni Brother Lang, halika sa KTV, syempre gusto mong kumanta, gusto kong imbitahan si Miss Su na kumanta ng isang kanta, maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong mukha? Itong security brother na katabi ko ay walang pakialam. Tama.
Pagkasabi niyan, ang mga mata ni Brother Wolf ay nakatutok kay Ye Fan, na may matalas na parang lobo na aura. Bigla, ang mga tao sa kahon ay tumingin lahat kay Ye Fan na may umaasam na mga ekspresyon, na parang naghihintay ng isang bagay na kawili-wiling mangyari. Kabanata 1402 Magbigay ng mukha. 1402. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng lalaking ito, talagang iniisip ba niya na maaaring pakasalan ng isang security guard si Su Qingzhou? Dahil ba sa sobrang simple ng mga tao sa kabisera, o talagang napaka-ordinaryo niya? Hindi nag-abala si Ye Fan na abalahin siya. Dahil tinanong siya ng kabilang partido kung gusto niya, pagkatapos ay sabihin sa kanya ang totoo. I do, mahinang sabi ni Ye Fan habang kinakagat ang isang piraso ng pakwan. Ang kahon ay biglang tumahimik, at ang mga nasasakupan ni Brother Wolf ay biglang nagmukhang pangit. Ang mga mata ni Brother Wolf ay hindi rin nasisiyahan, ngunit hindi nagtagal ay naghinala siya. Iniisip ko kung ito ay isang ilusyon. Mukhang hindi natatakot sa kanya itong munting security guard. Sa pangkalahatan, ang mga ordinaryong tao ay matatakot kapag nakita nila ang kanyang mga mata, maliban kung ang taong ito ay medyo mabagal, o isang master na partikular na mapaglihim. Ngunit nadama ni Brother Wolf na kung siya ay isang nakatagong master, hindi niya lang siya iimbitahan, ngunit pupunta siya dito. Sa makatuwid, si Brother Wolf ay nagkaroon ng conclusion sa kanyang puso batay sa kanyang karanasan, ang taong ito ay isang mapurol at tapat na tao. Maaaring ang lalaking ito ay tapat, walang pag-unawa, at madaling kontrolin, kaya't si Su Qingzhou ay mai-inlove sa kanya. Do you mind? It has nothing to do with me, I just want to ask Miss Su, payag ka ba? Tanong ulit ni Kuya Wolf. Sumandal si Su Qingzhou kay Ye Fan at sinabing, kontahan ko lang ang asawa ko. Ang nakababatang kapatid na si Aben sa gilid ay hindi makaupo, tumayo at pinagalitan, oh. Hinihiling ka ni Brother Wolf na kumanta dahil minamaliit ka. How dare you refuse? Lumabas ka at magtanong, ano ang mangyayari kung sasaktan mo ang aming serious club? Hindi na masaya si Mumumo. Bago makapagsalita sina Ye Fan at Su Qingzhou, nagpout siya at sinabing, ano ang hinihila mo? Ayaw ng kapatid ko na kumanta kasama niya, nilalabag pa rin ba niya ang batas ng hari? Ang batas ng hari. Haha. Isang Ben ang nanunuya, sa hilaga ng kabisera, ang ating lobo na kapatid ay ang batas. Nagtawanan ang ilang miyembro ng Serious Club sa gilid, at lahat sila ay proud na proud. Tahimik na ibinaba ni Brother Wolf ang mikropono, umupo muli sa kanyang upuan, tumawa ng walang sabi-sabi, at hinayaan ang kanyang mga kapatid na sumigaw at idiin siya. Isang grupo ng mga neurotics, tumalikod si Mumumo at sinabi kay Su Qingzhou, Sister, umalis na tayo, wala talagang saysay. Isang Ben ang ngumisi, fair na. Sinaktan mo ang Kuya Wolf natin, at gusto mo pa ring umalis. Sa tingin mo ba ang asul na diamanteng KTV na ito ay binuksan ng iyong pamilya? Ito ang lugar kung saan tinatakpan ni Brother Wolf. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, biglang sumunod si Hanzi. Commandant ang pinsan niya. Na may walang magawang ekspresyon sa mukha, nakangiting lumapit si Hanyong kay Brother Lang at sinabing, Kuya Lang, para sa akin, bakit hindi, kaarawan ngayon ni Xiao Zi, at isang estudyante ang nandito, kaya okay lang na masyadong matigas. Mabuti. Nandito na si Huahai. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakikita ang mundo at hindi alam ang mga patakaran. Kayong mga matatanda ay walang pakialam sa mga kontrabida. Aanyayahan ko ang aking mga kapatid na pumunta sa Ginintuang Beach sa loob ng ilang araw upang makahanap ng ilang mga babes na makakapagpahinga, na isang paghingi ng tawad. Si Brother Wolf squintang, nakangiti siyang tumingin kay Hanyong, sinabi ni Kuya Yong, syempre gusto kong magligtas ng mukha, ang kapatid ko, kaarawan ni Xiao Zi, syempre, niloko ng sarili nating mga tao. Pagkasabi niyan, binigyan ng kindat ni Brother Lang si Aben at ang iba pa, at sinabing, huwag kang makipagtalo, nahihirapan ba si Kuya Yong? Matapos marinig na sinabi ito ni kapatid na Lang, si Aben at ang iba ay naupo ng walang magawa at lumingon kay Ye Fan at si Su Qingzhou ay nanunuya ng paulit-ulit. Ngayon, bigyan mo ng mukha si Brother Yong, kung lalabas tayo at hahayaan ang ilan sa ating mga kapatid na magkasalubong, hinawakan ni Ben ang isang butterfly knife at pinaikot ito. Sa anumang kaso, huminahon ang mga bagay, tumayo din si Hanzi, nagtaas ng basong toast, at sinabi kay Brother Wolf, salamat, Kuya Wolf, sa aking kaarawan, ako ay nag-toast kay Brother Wolf. Dinampot ni Kuya Wolf ang baso at casual na uminom. Ay nagsabi, maliliit na bagay, para sa mukha ni Ling Zun, hindi ko masisira ang kaarawan ni Young Master Han. Maraming salamat, Kuya Lang, at hiniling ko rin kay Brother Lang na iligtas ang kapatid at bayaw ni Mumo. Hindi nila alam ang iyong pagkakakilanlan at walang konsepto tungkol dito, sabi ni Hanzi. Ikanaway ni Brother Lang ang kanyang kamay, sumulyap kay Su Qingzhou, at sinabing, huwag kang mag-alala, pinag-uusapan lang ito ng mga kapatid ko at ng iba pa. Hindi pa banggitin ang mga taong dinala ni Young Master Han, paano natin sila basta-basta sasaktan? Sinabi ito ni Hanzi, bigla, naramdaman niyang lumiwanag ang kanyang mukha, at nilingan niya si Mumumo at sinabing, Mumu, huwag kang mag-alala, dahil sinabi iyon ni Brother Wolf, magiging maayos ka.
Natahimik si Mumumu saglit, at inikot ang kanyang mga mata, okay lang kami. At saka, walang ginawang mali ang aking hipag. Oh, Mumo, huwag maging matigas ang ulo, salamat kay Hanzi, kung hindi, may nangyari. Mabilis na sabi ni Zhang Wen. Nagmamadali ring sinabi ni Zhao Lulo, oo, tumanggi si Brother Wolf na anyayahan siyang kumanta. Kung makakanta ako ng duet kasama si Brother Wolf, hindi ko alam kung ilang babae sa paaralan ang may inggit sa akin. Ano? Ngumiti si Zhang Wen at nahihiyang binigyan ng kindat si Brother Wolf. Gayunpaman, maliwanag na hindi interesado si Brother Wolf sa dalawang babaeng ito. Sa halip, ang kanyang interes kay Su Qingzhou, na palaging malamig, ay naging mas malakas at mas malakas. Ang maliit na kaguluhan ay tila hamupa, at lahat ay kumanta, uminom, sumuntok, at naglaro ng dice, at ang kapaligiran ay naging masigla. Matapos ihain ang birthday cake, nag-wish lang si Hanzi, ngunit walang kumain nito. Nagugutom si Ye Fan, kaya naghiwa siya ng isang piraso ng cake at binigyan si Su Qingzhou ng isang buong piraso na may mga strawberry. Asawa, huli na para bilhan ka ng strawberry donut ngayon, kaya gagawa ako ng isang piraso ng cake, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nadismaya na sinabi ni Su Qingzhou, oo, kalimutan mo na ito, maghintay hanggang bukas para bilhin ito. Nagkwentuhan ang dalawa at kumain ng cake. Tungkol naman sa maingay na inuman at pagsuntok, ni isa sa kanila ay walang interesado. Kung hindi lang medyo magulo ang lugar at gustong hintayin si Mumumo na magkasama, maagang umalis ang dalawa. Si Mumumo ay kumanta ng mga kanta kasama ang dalawang babaeng kaklase at nagsaya. Hindi man niya gusto ang mga sosyal na tao, at least napakaganda ng mga kagamitan sa pagkanta dito. Matapos uminom hanggang alas 8 o alas 9 ng gabi, ilang miyembro ng Sirius Club ang nagpalitan ng ilang salita sa mahinang boses. Nagbuhos si Aben ng 3 baso ng whiskey at umupo sa mesa sa harap ni Ye Fan. Halika, Miss Su, kapatid ng seguridad, medyo malayo ang narating natin ngayon, at ngayon gusto kitang painumin. Ito ay isang paghingi ng tawad. Sabi ng isang Ben sabay abot ng alak sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, alam nilang dalawa na nakakalito ang alak na ito, ngunit ang ganitong bagay ay walang epekto sa kanilang pangangatawan. Asawa, sa tingin ko ay totoong-totoo ang lalaking ito, inumin na lang natin ito, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Alam ni Su Qingzhou na mapaglaro ang mga lalaki, ngunit wala siyang interes sa pag-inom ng dayuhang alak, at sinabing, inumin mo ito para sa akin. Walang pakialam si Ye Fan, kumuha siya ng 2 baso ng alak at sinabing, ayaw ng asawa ko, iinuman ko ba ito para sa kanya? Isang ngisi ang sumili sa mga mata ni Aben, kumurap siya kay Brother Wolf na nasa likuran niya, at masayang sinabi, okay, kayong dalawa, kung sino ang uminom nito ay gagawin. Si Ye Fan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at kumain ng 2 baso ng alak. Nag-thumbs up si Aben, tapang-tapang na yan, tapos mapapawi ang nangyari ngayong gabi. Pagkabalik ni Aben sa kanyang upuan, ilang mga miyembro ng Sirius Club ang nagsimulang tumitig kay Ye Fan paminsan-minsan, maging si Kuya lang, lahat sila ay naninigarilyo habang walang kamalay-malay na nakatutok kay Ye Fan. Kabanata 1403 Old Jackal. 1403. Kaya lang, pagkatapos ng ilang sandali, wala akong nakitang pagbabago kay Ye Fan. Isang Ben at ilang iba pang mga tao mula sa Sirius Society ang nagpalitan ng tingin sa isa't isa, na tila hindi maintindihan. Sumimangot din si Kuya Wolf, nag-iisip. Si Ye Fan ay tumawa sa loob, ang mga taong ito ay malamang na nagtataka kung ang kanilang mga gamot ay nag-expire na. Pagkatapos, kumakain ng cake, suminok si Ye Fan at pinanood si Mumumu na kumanta din ng ilang kanta, tumatawa. Sinabi niya, girl, anong oras mo balak tumugtog? Si Mumumu ay halos nasiyahan sa kanyang sarili, at nakangiting sinabi, bro-in-law, pupunta ako sa banyo, marami akong inumin, at aalis ako kapag bumalik ako. Mumo, ang aga mo ba aalis? Alas 10 pa lang. Kumunot ang noo ni Hanzi. Siyempre, sinabi ni Mumumo, hindi ba't hinaypan mo ang lahat ng kandila ng kaarawan at kinakanta ang kantang kaarawan? Papagalitan ako ng tatay ko kapag huli na akong bumalik. Ngumisi si Hanzi, at sinulyapan si Ye Fan na may kawalang kasiyahan. Mumo, sabay na tayo, nasusuka ako. Bumangon si Zhang Wen na namula ang mukha at sinabing, nakipag-inuman siya kasama ng ilang lalaki mula sa Sirius Society. Gusto ko rin. Ngumiti si Zhao Lulo at nagmamadaling sumunod. Ang 3 babae ay humajijek at lumabas sa banyo, puno ng hininga ng kabataan. Hindi masaya si Hanzi. Pagkalabas ni Mumumo at ng iba pa, kumunat ang noo niya at sinabi kay Ye Fan, bayaw ni Mumo, saan ka matutuloy sa gabi, magpapadala muna ako ng driver para makita ka, at ihahatid ko rin si Mumo. Ngumiti si Ye Fan at umiling, hindi na kailangan, matagal na nating hindi nakikita si Mumo. Sabay tayong mamasyal mamaya. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayong gabi. Itong security brother, kung gusto mo talagang magpasalamat sa amin, hayaan mo na lang ang hipag mo at ang kapatid ko. Hindi mo ba nakikita na nandito tayong lahat ngayong gabi para tulungan siya ni Xiaosh na makuha ang puso ng kagandahan, di ba? Medyo lasing na sabi ni Han Yong.
Nagtaas ng kilay si Yefan at sinabing, kailangan mo bang umasa sa iba para tulungan kang habulin ng mga babae? Hindi ito nararapat, tama? Oh, I think this guy is a bitch. I'm so fucking stupid, how dare a stinky security guard dare to fat here? Kuya Wolf, Kuya Yong, tuturuan kita ng leksyon, bugbugin at itapon, para hindi mo na kailangang tingnan. Galit. Iniluwa ni Aben ang betel nut at sumigaw. Sa pagkakataong ito, tahimik na humihit-hit ng sigarilyo si Brother Wolf at hindi nagsalita, nginisyon din ni Han Yong. Sinabi ni Han Zi na may masungit na mukha, akala ko nakatulong ako sa iyo minsan lang. Malalaman mo ang kasalukuyang pangyayari. Kung pipilitin mong gawing hindi masaya ang lahat, hindi na kita matutulungan sa pagkakataong ito. Si Yefan ay medyo walang magawa, at bamantong hininga, ikaw ay bata pa at may napakagandang background ng pamilya, bakit mo pa iniisip ang mga bagay na ito kung hindi ka nag-aaral ng mabuti? Dahil lang sa security guard ka, deserve mo akong turuan ng leksyon. May sakit ka ba sa pag-iisip? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito at kung sino tayo? Hindi na kinaya ni Han Zi. Natatawang sabi ni Aben. Young Master Han, ang taong ito ay isang hanggal na asno. Kung hindi, paanong hindi niya maintindihan ang mundo? Hindi mo pa ba nakikita? Tingnan mo kung paano ko siya nililinis. Pumulot ng bote ng alak, itinaas ang kanyang manggas at tinungo si Yefan. Sa oras na ito, itinaas ni Brother Wolf ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, Aben. Ano ang ginagawa mo? Kapag bumalik ang mga bata at estudyante, makikita mo kung gaano ito kasama. Kuya Wolf. Hindi siya tinuturuan ng leksyon ng batang ito, akala niya talaga siya ay isang sibuyas. Hindi na kinaya ni Ben. Tumingin si Brother Wolf kay Su Qingzhou, at nakangiting nagtanong, Miss Su, hindi pa nagbabasa ng mga libro ang mga nasasakupan ko, lahat sila ay walang ingat na lalaki, huwag kang matakot. Ito ay, hindi lang talaga magaling ang asawa mo, dapat matalino ka. People, I'd better pursue him to let him go first, and then stay, baka may nangyari talaga. Blanco ang sinabi ni Su Qingzhou, hindi ako natatakot, aalis tayo kapag bumalik si Mumo. Mas malinaw na ngumiti si Brother Wolf, hinahangaan ko ang isang babaeng may tapang na tulad mo, ngunit. Ang kabisera ay hindi mas mahusay kaysa sa Huahay, ang mga tao rito ay mas magalang. Gusto ng security brother na ito na umalis mag-isa, at walang pumipigil sa kanya, ngunit hindi angkop para sa iyong kapatid na umalis. Pagkatapos ng lahat, nag-isip si Young Master Han sa pag-imbita sa kanya na pumunta. Bilang isang nakatatandang kapatid na babae, bakit hindi ka manatili, Miss Su, babalikan kita ng personal mamaya. Si Su Qingzhou ay masyadong tamad na makitungo sa mga taong ito, lumingon siya kay Yefan at sinabing, asawa, nakakainis sila, huwag pagkatapos maglaro, punta tayo kay Mumo, alis na tayo. Si Yefan ay nakikinig at nakaramdam ng sobrang saya. Ang mga taong ito ay nagsasalita at gumagawa ng mga bagay sa isang tiyak na paraan, at nagsasalita sila tulad ng mga linya ng pelikula. Ang lugar na ito sa kabisera ay medyo kawili-wili. Oo. Naiinip si Fan sa pakikinig sa babae, kaya nasabi lang ni Yefan, okay, makinig ka, let's go. Nako, hindi ko maintindihan ang mga salita ng tao. Huminto si Aben sa kalsada sa oras na ito. Nagpout si Yefan, wala siyang magagawa, tila hindi siya makaalis ng ligtas. Nang malapit na siyang magsagawa ng maliliit na hakbang, bigla niyang narinig ang kaba ni Mumu mula sa labas. Sigaw, beer-in-law at bayaw. Hindi maganda. Tumakbo pabalik sa kahon sina Mumumo at Zhao Lulo, sobrang balisa. Anong mali? Babae. Naguguluhan si Yefan. Nagmamadaling sinabi ni Mumumo, Wenwen. Sa pilitang dinala si Wenwen sa isa pang kahon ng isang lasing na matandang hooligan. Pinilit ng lalaking iyon si Wenwen na sumama sa kanya sa pag-inom, at nagdala ng isang grupo ng mga thugs, kami. Halos mahuli namin silang lahat. Ha! Nang marinig ito ni Han Zi, biglang namula ang kanyang mukha, at tinanong niya si Han Yong na nasa tabi niya, Kuya, ano ang dapat kong gawin? Hindi dapat ma-accident ang mga kaklase na dinala ko. Sumimangot si Han Yong at sinabing, huwag kang mag-alala, wala ba dito si Kuya Wolf? Ang mga taong iyon ay naghihintay ng malas. Magiging maayos ang iyong mga kaklase. Sa episode na ito, si Aben at ang iba pa ay hindi interesado sa pag-aalaga kay Yefan. Xiao Lulo, sinabi mo ba sa kanila na nandito si Kuya Wolf? Sino ang may lakas ng loob na sunggaban ng babae sa kahon ni Brother Wolf? Pasigaw na tanong ni Aben. Iiyak na sana si Zhao Lulo, sinabi na namin. Pero sabi nila, hayaan mo si Kuya Wolf. Lobo. Sabihin mo sa akin, hindi ako galit, ngumiti si Kuya lang, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Sinabi ni Zhao Lulo sa mahinang boses, sabi nila. Hayaan mo si Brother Wolf para dilaan ang kanilang. Tila masyadong madumi, nahiya si Zhao Lulo na magsalita, at namula. Ngunit natural na naiintindihan ng mga taong naruroon. Naghagis si Han Yong ng tabako at pinagalitan, nasaan ang offal, pagod ka na bang mabuhay? Maingat na tanong ni Han Zi, lasing ka ba at nagsasalita ng walang kaparirikan doon? Kalokohan, sino ang nasa hilaga ng lungsod?
Naglakas loob ka bang magbigay ng mukha kay Brother Wolf? Galit na sinabi ng isang Ben, mga kapatid. Pumunta at buksan ang kanilang asno. Sa isang iglap, biglang napatayo ang grupo ng mga taga-Serious Society at lalabas na sana nang makita ang manager ng KTV. Tumakbo papasok si Ate Lee. Oh, lahat ng mga Panginoon ng Serious Society, huminahon ang iyong galit, maaari mo bang hayaan ang pamilya ng alipin na pangasiwaan ito? Nagmamakaawa si Ate Lee. Ate Lee, anong ginawa mo? Saan nanggaling ang bisita? Ang init ng ulo mo. Maniwala ka man o hindi, galit na galit si Kuya Wolf, umalis ka na lang dito. Mabangis na sabi ni A. Ben. Mukhang mapait si Sister Lee, Brother Ben, ayaw ko rin, iyong Mr. Chai mula sa box 777, hindi ko alam kung ano ang problema niya ngayon, parang umiinom siya ng sobra, at hindi niya napigilan, pero ang batang babae na iyon ay uminom at uminom, dapat ay ayos lang sa ngayon. Mr. Chai. Pinaikit ni Brother Wolf ang kanyang mga mata at sinabing, narito ang matandang jackal. Kabanata 1404 na hayaan mong maunawaan mo. 1404. Awkward na tumanggaw si Sister Lee, oo. Oo, alam ng matandang jackal na iyon na nandito si Brother Wolf, kaya hindi siya pumunta para mag-toast, pero naglakas loob siyang agawin ng mga babae dito. Ito ay kabaligtaran ng langit. Gusto bang ihinto lahat ng construction site niya? Nagmura si Ben. Si Hanzi sa tabi niya ay may kaina hinalang tinanong si Han Yong, Kuya, sino ang matandang jackal? Mapanlate na sinabi ni Han Yong, isang lalaking gumagawa ng engineering, may ilang background, at naging sa isang gang dati. Ang hiwalay na asawa ni Xiang ang pumalit sa isang kumpanya. Siya ay nag-iisip tungkol sa whitewashing, paggawa ng ilang mga proyekto ng tofu slag at pagputol ng mga sulok. Mayroon siyang ilan. Lakas sa hilaga ng lungsod, ngunit hindi siya maihahambing kay Brother Lang. Lumuhad at dilaan lang daw ang kaya niya, at yun lang. Kami, ang pamilyang Han, ay hindi dapat matakot sa kanya. Nang marinig ito ni Hanzi, puno siya ng kumpiyansa, at mabilis na sinabi kay Mumumo, Mumo, narinig mo ba? Magiging maayos si Wenwen sa atin dito. Si Brother Lang ay gumawa ng kilos sa oras na ito, ilayo si Wenwen. Ibalik mo, hayaang lumapit ang matandang jackal at maupo, patahimikin mo siya. Huwag kang mag-alala, Brother Wolf, naiintindihan ng mga kapatid. Tumawa ang isang Ben at agad na lumabas. Nang makita ang sitwasyong ito, mukhang hindi siya kailangan ni Yefan na kumilos. Para naman kay Mumumo, naghihintay siya ng may pag-aalala, natatakot na may mangyari sa kanyang kaklase. Hindi nagtagal, may sigawan at pambubugbog sa koridor sa labas. Ang mga tao mula sa Serious Club ay mas malupit pa rin, at sa tulong ng mga bodyguard ni Lian Jiezi, binugbog nila ang mga tao sa kabilang partido. Sa laban, umiyak si Wenwen at tumakbo pabalik sa kahon. Wenwen, kamusta? Nagmadali sina Mumumo at Zhao Lulo para yakapin ang nakababatang kapatid na babae. Napaluhas si Zhang Wen, nasira ang kanyang damit sa ilang lugar, nasampal ang kanyang mukha, at magulo ang kanyang buhok. Hindi ako umiinom nito, kaya binugbog nila ako. Woo! Puno ng takot ang mukha ni Zhang Wen, at maaaring matagalan bago makalimutan ang bangungot ngayong gabi. Isang pandak, kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bawang ang ilong ay puwersahang kinaladkad sa kahon ni Aben at ng iba pa. Puno ng dugo ang bibig ng nasa katanghaliang gulang, at tila natanggal ang dalawa niyang ngipin. Lumuhod ka, matandang jackal. Ay itinulak ni Ben ang lalaki pababa. Si Brother Wolf Shiren ay nakasandal sa sofa, na may hitsura ng isang lalaki sa kanyang mukha, at malamig na sinabi, matandang jackal, magaling ka, nangangahas kang pagnakawan ang babae sa aking kahon. Ang matandang jackal ay nagsuka ng dugo, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing may panunuya, kaya si Brother Wolf. Hehe. Para sa isang maliit na puta, gusto mo bang gawin ito? Si Mumumo sa gilid ay nagalit, at umakyat upang sipain ang matandang jackal gamit ang isang sipa, Rogue. Rogue. How dare you scold people? Sumakit ang tiyan ng matandang jackal at mariing tinitigan ng tatlong babae, halika sa isang lugar na ganito, ano ang magandang makasama ang mga hamak ng Serious Society? Bagay-bagay. Ilang taon na ang nakalipas mula ng mabenta. Naitim lahat ng carbon. Haha. Ilang masasamang salita ang nagpagalit sa mga babae. Huminga si Brother Wolf at pinitik ang kanyang mga daliri. Naunawaan ng isang Ben, at agad na pumunta upang makakuha ng isang dosenang sampal, na naging sanhi ng pagluwa ng matandang jackal ng ilang bulan ng dugo. Well, huwag mong buksan ang mga mata ng iyong aso para makakita ng malinaw. Narito ang magkapatid na Han mula sa Hanguang Industry. Ang babaeng kaklase niyang Master Han ay maaari mong hawakan bilang isang maruming matandang aso. Saway ni Aben habang pumapatol. Tuwang-tuwa sina Zhang Wen at Zhao Lulo at nagpalakpakan. Labis na ipinagmamalaki ni Hanzi at sinabi kay Mumumo, tingnan mo, Mumo, ito ang lakas. Sa piling ko rito, hindi ko hahayaang mabuli ka ng sinuman. Si Mumumo ay hindi nakaimik, iniisip na kung siya ay binubuli, ang tao na ito ay patay na, paanong si Yefan at Su Qingzhou ay nanonood lang.
Sa oras na ito, ang matandang jackal ay tila ganap na inis, at sinabi niya na may pulang mata, talaga. Isang lobo sa malungkot na hangin. Ang lakas ng loob mong saktan si Laozi. Akala mo talaga matatakot si Laozi sa iyo. Maniwala ka man o hindi, tatawagan ka ni Laozi. Matatapos agad si Sirius. Haha. Old jackal, niloloko ka ba? Tatawagan mo ba ang biyenan mo? Haha. Nagtawanan ang ilang tao mula sa Sirius Society. Ngumiti ng masama ang matandang jackal, naglakas loob ka bang ibigay ang iyong cellphone kay Lao Su? Maniwala ka man o hindi, tatawag si Lao Su at paiiyakin ka. Kung wala kang lakas ng loob na ibigay si Lao Su, mas mabuting lumuhad ka kaagad, yumuko kay Lao Su, at sumigaw. Lolo, kung hindi, kailangang mamatay kayong lahat. Nang makita kung paano niya ginawa ang gayong panata, ilang miyembro ng Sirius Society ang medyo nataranta. Ngayong gabi, ang matandang jackal ay hindi natatakot kay Brother Wolf, at siya ay napakatapang. Hindi kaya umakyat na talaga siya sa isang makapangyarihang bagay. Tagapagtaguyod. Si Brother lang ay may magaan na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay sumenyas, isang Ben, tawagan mo siya. Gusto kang makita ni Kuya lang na mag-perform, pwede mo akong tawagan. Inihagis ni Ben ang telepono. Ang matandang jackal ay nagmamadaling kinuha ang telepono, mabilis na pinindot ang isang numero, at tumawag. Hoy, Mr. Liu. Ako ito. Lao Chai, hindi sa akin ang numerong ito. Hinarang ako ng Sirius Club sa kabisera, napakarami nila, binugbog nila ako hanggang sa mamatay. Tama, ako ito. Ang Sirius Club na binanggit mo, nandito rin ang president nilang si Sirius. Nasa Blue Diamond KTV tayo, okay. Hihintayin kita. Pagkatapos ng tawag, ang matandang jackal ay ngumiti ng mapait, Little Wolf Cub, wait, now you are all done. Nagkatinginan ang mga tao ng Sirius Society, medyo hindi mapalagay, dahil sa pagtingin sa matandang jackal, tila tinutulungan talaga siya ng isang malaking tao. Brother Wolf, gusto mo bang tawagan at makipag-ugnayan sa taong iyon? Mungkahi ni Han Yong. Ikanaway ni Brother Wolf ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Tumindig ang matandang jackal at nakangiting nagsabi, tiyan lang, makipag-ugnayan tayo, mangyaring lumabas sa iyong dakilang maharlika sa likod ng mga eksena, ang numero 1 sa hilagan ng kabisera, at hindi na kita tatawagan muli. Lumabas ka sa likuran, hindi mo na mapipigilan ang mga buto ng lobo ngayong gabi. Zhao Lulusa. Napatikip siya sa kanyang bibig sa pagtataka at bamulong, so kilala ba talaga ni Kuya lang ang amo ng Chengbei? Nabalitaan ko na si Kuya lang ay kanyang ninang. Manahimik ka. Nakangiting sabi ni Han Zi, nasa labas si Kuya lang, at sa pangkalahatan ay hindi ko inaamin na mayroon siyang ganoong background. Medyo nakabawi rin si Zhang Wen mula sa takot sa sandaling ito, at sinabing may paghanga, hindi nakapagtataka na si kapatid na lang ay kalmado at kilala ang ganoong kalaking tao, kaya ano ang kinatatakutan mo? Sa mababang antas ng jackal, kayang-kaya ni Brother Wolf ang mga taong kilala niya. Pagmamalaki ni Han Zi. Malinaw, nakita ng mga tao ng Sirius Society na si Brother Wolf ay napakatiwala, at nadama na hindi ito isang malaking problema. Matandang jackal, hintayin mong dumating ang iyong tagapagtaguyod, at muli ka naming talunin. Ipaalam sa iyo na maunawaan, kung sino ang may huling say sa hilaga ng lungsod. Sabi ni Aben at ng iba pa. Isang grupo ng mga idiot, ang matandang jackal ay napakadiin. Si Su Qingzhou, na tahimik na nanunood sa tabi niya, ay Commandant kay Yefan at Bamulong, asawa. Parang sinasadya niya iyon. Nagkibit balikat si Yefan. Nakita na niya na ang matandang jackal na ito ay narito upang hawakan si Seer ngayong gabi, na parabang sinasadya niyang pinukaw si Sirius. Nagtataka siya kung anong uri ng suporta ang kinabit ng matandang jackal na ito, at tila hindi siya natatakot sa malaking tao sa kabisera sa likod ng Sirius. Gayunpaman, tila may isa pang misteryo ang pagganap ni Tianlang. Mukhang pinaghandaan din niya. Ang bagay na ito ay nagiging mas kawili-wili. Balak ni Yefan na tapusin ang pagbabasa nito, kaya hindi siya nagmamadaling umalis, at hinayla si Su Qing. Umupo ulit si Snow. Kabanata 1405 ang lahat ng ito ay lumulutang na ulap. 1405. Habang naghihintay na dumating ang matandang jackal, medyo tense ang kapaligiran sa kahon, ngunit ang matandang jackal ay napakalma, dumura ng dugo at nanunuya paminsan-minsan. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Sirius Society ay hindi makapaghintay na patayin ng direkta ang matandang jackal na iyon. Sa kabaligtaran, si Brother lang ay may kalmado na mukha, humihit-hit ng sigarilyo, at sinabi sa paos na tono, matandang asong gubat, kamakailan ay narinig ko na ikaw ay nag-film ng isang bagong master, mayroong maraming paggalaw, at ang pera ay nakakalat sa lahat ng dako, umaakit ng maraming tao. Mga tao, ang simoy ng tagsibol ay ipinagmamalaki. Ano, Little Wolf Cub, naiingit ka ba? Kahit naalipin ako ng iba, at least mas magaling siya kaysa sa inyong mga ligaw na aso. Biro ng matandang jackal. Nakangiting niyuko ni Sirius ang kanyang ulo at umiling, sa tingin ko lang, sayang. Masarap ang buhay mo noon, pero pagkatapos ng araw na ito, natatakot akong maging patay ka na talagang aso. Haha.
Ngumisi ang matandang jackal, samantalahin mo lang ito ngayon, at sa loob ng ilang minuto, tingnan natin kung sino ang magiging patay na aso. Sabi ng matandang jackal, at tumingin kay Mumumu at sa iba pang mga babae na may mapang-akit na mga mata. Mga mabahong aso, ako na ang bahala sa grupong ito ng mga lobo mamaya, lolo, huwag munang subukang tumakas. Niyakap nina Zhang Wen at Zhao Lulo ang isa't isa sa takot, nakaramdam ng sobrang pagkabalisa. Nang makita ito, agad na pumunta si Hanzi sa tabi ni Mumumu at sinabi sa mahinang boses, Mumu, huwag kang matakot, paprotektahan kita. Hindi ako natatakot noong una, at bukod sa hindi mo kayang lumaban, paano mo ako mapoprotektahan? Hindi nakaimik si Mumumu. Nanigas ang ekspresyon ni Hanzi, at ipinaliwanag niya, marami kaming nakilalang magagaling na tao sa pamilyang Han. Sa aming magkakapatid dito, wala silang lakas ng loob na gawin sa iyo. Pilit na ngumiti si Mumumu, masyadong tamad na magsabi ng kahit ano sa kanya. Tumingin si Brother Wolf kay Su Qingzhou, ngumiti at sinabi, Su, kalmado ka talaga, lalo kitang pinahahalagahan, huwag kang mag-alala, kapag naayos na ang maliit na episode na ito, ibabalik kita para panatilihin kang ligtas. Hinawakan ni Su Qingzhou ang kamay ni Ye Fan at malamig na sinabi, hindi, sasama ako sa aking asawa. Ngumisi si Sirius at umiling sa pang-aalipusta, ito ang kabisera, hindi ang iyong maliit na kumpanya sa Huahay. Hindi ka mapapanatili ng iyong asawang panseguridad na ligtas. Sumimangot si Su Qingzhou, ngunit si Ye Fan, na nasa tabi niya, ay hindi nagsalita, at tinatamad siyang magsabi ng kahit ano. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay walang ginagawa. Nang makitang naninigarilyo si Sirius, inilabas din niya ang dala niyang sigarilyo at sinindihan. Nang makita ang mga murang sigarilyong hinihit-hit ni Ye Fan, ang mga tao ng Sirius Society ay lalo pang hinamak. Napangisi si Ben, hindi talaga madaling maging isang security guard, anong uri ng sigarilyo ang hinihit-hit mo, mayroon ka bang isang pakete ng 5 yuan? Kinuha ito ni Han Yong, pumulot din siya ng tabako sa mesa, itinapon ito sa harap ni Ye Fan, at sinabing, Hoy, kapatid na security, usok mo ito, ibibigay ko sa iyo. Ngumiti si Ye Fan at ikanaway ang kanyang kamay, hindi, sanay na akong humitit ng sigarilyong ito. Haha, ang mga kawawang multo ay sanay maging mahirap at hindi masanay sa mga high-end na bagay. Kuya Yong, huwag mong sayangin ang pera mo, haha. Nagtawanan ang mga taga-Sirius Club. Saglit na natawa si Brother Wolf, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at sinenyasan, huwag mo siyang pagtawanan, lahat ay ipinanganak sa kahirapan, at hindi madaling kumain at uminom sa sandaling lumabas sila, hindi madaling kumita ng pera. Sa oras na ito, ngumiti rin si Hanzi at tinanong si Mumumo, Mumo, dapat ay may magandang kita ang iyong pamilya, tama ba? Paano humihit-hit ng ganoong uri ng basura ang iyong bayaw? None of your business, gusto ba ito ng bayaw ko? Bulong ni Mumumo sa kanyang puso, bakit hindi niya namalayan na napaka-snob pala ni Hanzi? Narinig ng matandang jackal ang mga salita ng lahat, at napansin din sina Su Qingzhou at Ye Fan, isang matako na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Walang kamalay-malay, makalipas ang 10 minuto, may tunog ng mga yabag sa pasilyo sa labas. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, at pareho nilang napagtanto na ang isa sa mga taong pumunta dito ay may maliit na antas ng pagtatanim. Talagang master ito sa secular na mundo. Ano ang mas nakakagulat kay Ye Fan ay ang aura ng panloob na lakas ng taong ito ay isang tao mula sa Xuanjian sect. Bilang karagdagan sa katotohanan na tinawag siya ng matandang jackal na, Mr. Liu, ngayon, ang sect master ng Xuanjian sect ay talagang pinangalan ng Liu, at malamang na siya ay mula sa sekta na iyon. Ang Xuanjian sect ay isang kaalyado ng Zhu family, isa sa 5 sikat na sekta. Sa background na ito, ang isang Heavenly Wolf Association ay talagang walang dapat ikatakot. Hindi katakataka na ang matandang jackal na ito ay napakawalang prinsipyo. Hindi nagtagal, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong leather jacket at mukhang marangal ang lumapit sa pintuan ng kahon kasama ang 4 na matalas na mga nasasakupan. Tumigil ka. Sino ta? Agad namang lumapit ang 2 bodyguard ng Sirius Society na nagbabantay sa pinto para pigilan sila. Ngunit hindi umimik ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang 2 lalaking sumugod sa likuran niya ay tinanggal ang magkasanib na braso ng 2 bodyguard sa loob ng 3 segundo. Nakita ng ilang tao mula sa Sirius Club ang 2 bodyguard ng Lian Jiazi na itinapon sa lupa, nanliit ang kanilang mga mata, at kinakabahang pinulot ang mga patalim na dala nila. Mr. Liu, dumating ka na. Mabilis na bumangon ang matandang jackal, yumuko at tumakbo sa gilid ng lalaki, na may kahabag-habag na ekspresyon, tingnan mo ang mukha ko, binugbog ako nilang lahat, at 2 beses nalaglag ang ngipin ko. Sobra na. Ang mga taong ito mula sa Heavenly Wolf Society ay talagang walang masasabi tungkol sa batas. Kailangan mo akong tulungan, maliban kung maalis mo sila, hindi ako makakapagtrabaho para sa iyo ng maayos. Nasa katanghaliang gulang na lalaki na kulay abo ang kanyang mukha ay walang pakialam, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sirius ng maaga. Ikaw ang presidente ng Sirius Club, ang tinatawag na Brother Wolf sa kalsada. Tanong ng lalaki. Tumayo si Tian Lang at mahinahong nagsabi, ako ito, sino ang iyong kamahalan?
Liu Junwen, ang helmsman ng Northern Branch ng Xuanjian Sect, natatakot ako na sa katayuan mo, hindi ko maintindihan kung sasabihin ko sa iyo. Pagmamalaki ni Liu Junwen. Kinusot-kusot ni Sirius ang kanyang mga mata at sinabing, ito pala ang sinaunang paaralan ng martial arts. Hindi katakatakang napakayabang ng matandang jackal. Ngunit, ito ang kabisera, ang mga gang sa ilalim ng lupa ay may mga patakaran ng mga gang sa ilalim ng lupa, at ang iyong sinaunang paaralan ng martial arts ay pumasok din, kaya hindi ka natatakot na magalit, hindi ba nasisiyahan ang iyong mga nakatataas? Si Liu Junwen ay mukhang mapanlate, serious, dahil alam mo ang sinaunang martial arts sect, dapat mong malaman ang agwat sa pagitan namin. Wala kang pinagkaiba sa isang langgam sa harap namin. Ang iyong posisyon ay masyadong mababa upang makita ito sa lahat. Ngayon, ang sitwasyon sa itaas ay magulong, at ang sitwasyon sa mundong ito ay matagal nang naiiba sa nakaraan. Sa nakaraan, kaming mga sinaunang martial arts sects ay hinahamak lamang na makisali sa iyong bilog, ngunit ngayon ay iba sa nakaraan, nagbabago ang panahon, at isang bagong panahon ang dumating. Kahit na hindi mo talunin ang aming mga tao ngayon, mahahanap ka namin sa lalong madaling panahon, dahil ang underground na mundo ng kabisera na ito ay iiwan sa aming Xuanjian sect sa hinaharap. Mataimtim na sinabi ni Tianlang, talagang malaki ang gana, tingnan mo, halika, hindi ka ba talaga natatakot sa mga tao sa itaas? Yung mga tao sa itaas. Tumawa si Liu Junwen at sinabing may pang-aalipusta, sinabi mo ba na ang iyong lungsod sa Hilaga ang pinakamataas na tagapagtaguyod? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, ang background ng opisyal na pamilya, oo, wala itong anumang kahulugan sa amin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tawagan at tanungin kung naglakas loob siyang harapin ako, Liu Junwen. Ako. Sinabi sa iyo na ang mundo ay nagbago, at ngayon ay ang kamao lamang ang may karapatang magsalita. Sa aming mga sinaunang mandirigma, lahat sila ay lumulutang na ulap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang bagay, kami ay isang alyansa sa pamilya Zhu, isa sa 5 sikat na pamilya sa Xia Kingdom. Ang background ng network at masaganang mapagkukunan na mayroon kami ay lampas lamang sa iyong imahinasyon. Mula sa iyo. Maglakas loob na hawakan ang ating mga tao ngayon, pagkatapos ay bibigyan kita ng 2 pagpipilian, ibigay ang Serious Club at italaga ang katapatan sa amin, o ikaw at ang iyong mga nasasakupan, mawawala lahat. Kabanata 1406. 1406. Isang grupo ng mga tao mula sa Serious Society ang naging bughaw at puno ng galit nang marinig nila ito, ngunit sa harap ng momentum ni Liu Junwen at iba pang mga sinaunang mandirigma, wala silang lakas ng loob na lumaban. Kung tutusin, lahat sila ay ordinaryong tao. Sa harap ng grupong ito ng mga tunay na mandirigma, alam nilang mamamatay din sila. Hindi naiintindihan ni Han Zi at ng ilang iba pang estudyante ang mga background na ito, at tinanong si Han Yong sa mahinang boses, "Brother, anong nangyayari?" Xuanjian Sect. Zhu Family. Huwag ka masyado magsalita. Hindi ko alam ang tungkol sa Xuanjian Sect, ngunit ang pamilya Zhu ay isang sikat na pamilya sa loob ng libu-libong taon. Napakayaman daw ng yaman kaya ang isang buhok ay madudurog ang pamilya nating Han. Namutla ang mukha ni Han Yong, at nagmamadaling sinabihan ang kapatid na tumahimik. Ito, napakalakas. May napakalaking pamilya. Nagulat si Han Zi, Zhang Wen at ang iba pa nang marinig nila ito. Hindi nila inaasahan na ang matandang jackal ay may ganoong kalaking background, at ang mga taong pumunta rito ay napakalakas. Lalong namutla ang mukha ni Han Zi, at pinagsisisihan niyang sinabi ang mga salitang iyon sa harap ni Mumumo ngayon lang. Nagtanong si Su Qingzhou sa boses na tanging mga lalaki ang nakakarinig, "Asawa, sinabi mo ba sa akin noon na ang Vice President ng Huahai University ay mula sa Xuanjian Sect?" Tumango si Ye Fan, "Oo." Parang sa teritoryo ng Xia Kingdom, ang sitwasyon ay hindi mahuhulaan, at ang Zhu family at Xuanjian Sect ng Yancheng ay naglakas loob na pumunta sa kabisera upang makipagkompetensya para sa mga mapagkukunan, at ang susi ay maliwanag. Kailangang i-reshuffle ng collective exodus ng clan ang pamamahagi ng kapangyarihan, at hindi mapoprotektahan ng mga high-level manager na iyon ang kanilang sarili. Nakatingin lang ako sa mukha ng clan, natatakot akong pumikit lang ako sa mga bagay na ito. Sabi ni Su Qingzhou. Nag-usap ang dalawa sa mahinang boses, nagbabalak na makita kung paano ito haharapin ni Sirius. Nakita kong inilabas ni Sirius ang kanyang mobile phone, tiningnan ang impormasyon, at nakangiting sinabi, "Master Liu, narinig ko ang iyong kahilingan. Bago ako magdesisyon, may importanteng bisita na kailangang i-welcome, bakit hindi mo ako hintayin dito?" "Haha, Sirius, ayaw mo bang tumakas at tumakas?" Ipinagmamalaki na ng matandang jackal ang kanyang sarili. Na may pagmamalaki na mukha, sinabi ni Sirius na may panunuya, "Simula noong unang araw na lumabas ako, Sirius, hindi ko na inisip ang salitang escape. Hindi ko na inisip ang salitang escape." Nakita ng isang Ben at ng ilan sa kanyang mga nasasakupan na sobrang kumpiyansa ng amo, si Sirius, agad niyang itinaas ang kanyang ulo at nanimbalik ang kanyang lakas. Tulad ng inaasahan sa isang lobo sa kalungkutan, matapang, bahagyang ngumiti si Liu Junwen at sinabing, "Walang problema, pagkatapos ay lumabas tayo at tingnan, ako, Liu, gusto kong malaman, bakit mo ginagawa ito?" Bulag ang tiwala sa sarili.
Walang pakialam si Sirius, iniunat niya ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, pakiusap. Lumipat ang lahat sa parking lot sa labas ng KTV gate. Nakatayo doon si Sirius, nakatingin sa kanyang relo, naghihintay na may darating. Direktang itinuring ni Liu Junwen at ng mga matandang jackal na nakamamatay ang mga tao ng Sirius Society. Si Yefan at Su Qingzhou ay nakatayo sa pulutong kasama si Momomo, hindi nila sinasadyang umakyat, nanatili silang tahimik. Ang magkapatid na Han Yong at Han Zi ay lubhang hindi mapalagay sa sandaling ito, at imposibleng umalis, at natatakot silang manatili. Nanginginig na tinanong ni Zhang Wen si Han Yong, Brother Yong, pwede bang mauna na tayo? Shut up! Walang sinuman sa inyo ang pinapayagang umalis ng walang pahintulot ng aming amo na si Chai. May kinalaman ito kay Sirius, huwag mo nang isipin na tumakas ngayong gabi. Saway ng isa sa mga tauhan ng matandang jackal. Ang magkapatid na Han ay mapotla at walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Si Zhang Wen at Zhao Lulo ay nanginginig din at sumandal kay Momomo. Nakaramdam ng hiya si Han Zi, kaya pinilit niyang ngumiti sa tatlong babae, Momo, huwag kang mag-alala, dapat may solusyon si Brother Wolf. Hehe. Ang munting anak ng pamilyang Han, mawawala na ang Sirius, sa tingin mo ba talaga may iligtas ka ng husky? Mayroong ilang mga kagandahan, huwag umasa sa mga basurang ito, hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili ngayong gabi. Halika at magmakaawa muna sa aking matandang Chai, hehe. Ang matandang jackal na may authentic look. Hindi na nakatiis si Momomo, at sumagot, sino ang kinatatakutan mo? Sa tingin mo ba ay napakabuti mo? Hindi ba't lingkod ng iba? Lumubog ang mukha ng matandang jackal, at malungkot niyang sinabi, bata, subukan mo ulit. Sabihin mo lang. Isa kang mambabala, na ambubuli sa mga batang babae, kaya hindi mo hahayaang magsalita ang sinuman tungkol dito. Nakangiting sabi ni Momomo. Galit na galit ang matandang jackal na hahayaan na sana niya ang kanyang mga tauhan at sunggaban ng babae, ngunit pinigilan siya ni Liu Junwen. Okay, matandang Chai, huwag kang madala, sa tingin mo ba ay wala ako? Pag-aalaga sa isang batang babae at mawala ang mukha ng ating Xuanjian sect. Takot na takot ang matandang jackal kaya dali-dali niyang ibinaba ang kanyang ulo, oo. Mr. Liu, nawalan ng galit ang kontrabida. Sa sandaling ito, dahan-daang pumasok sa parking lot ang isang itim na Rolls-Royce Phantom. Nagningning ang mga mata ni Sirius, nagmamadali itong umakyat, at binati siya ng napakagalang. Bumaba sa kotse ang isang driver, binuksan ang pinto, at lumabas ang dalawang lalaki. Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Bilang karagdagan sa driver, mayroong 3 tao sa kotse. Kilala niya ang dalawa. Mayabang ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot na bumaba ng sasakyan. Siya ay pinsan ni Wang Ting Real Estate. Tagapangulo, Wang Jiaocheng. Sa piging sa Huahai, dumating ako para kumustahin si Yefan. Wang Dong, hindi ko ini-expect na pupunta ka dito ng personal, nakakainis ka talaga, nakangiting sabi ni Sirius. Ikanaway ni Wang Jiaocheng ang kanyang kamay sa kanya, okay lang, espesyal ang sitwasyon kamakailan. Sa kasong ito, syempre kailangan kong pumunta ng personal. Kasabay nito, dinala ni Wang Jiaocheng ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaasol na Amerikana kay Liu Junwen at sa iba pa. Para naman kay Yefan at Su Qingzhou na nakatayo sa likod, dahil maraming tao ang nakatingin sa pinto sa oras na ito, napakaraming tao ang nanunood, hindi ito napansin ni Wang Jiaocheng. Sa oras na ito, maayos na ang ugali ni Sirius, nakatayo sa likod ni Wang Jiaocheng, tulad ng isang maliit na kapatid. Nang makita ng isang grupo ng mga tao mula sa Sirius Society na ganito ang kanilang amo, agad silang tumayo sa likuran ni Sirius at muling nagkaroon ng kumpiyansa. Tuwang-tuwa rin si Han Yong nang makita niyang paparating ang tao. Hinayla niya si Han Zi at sinabing, Xiao Zi, hindi tayo dapat matakot. Kilala pala ni brother lang si Wang Dong mula sa Wang Ting Real Estate. Mukhang nagulat si Zi. Ang susi ay ang pagkakakilanlan ni Wang Dong. Siya ay kabilang sa pamilya Wang, isa sa 5 sikat na pamilya. Ang pamilya Wang ay isang puntong mas malakas kaysa sa pamilyang Zhu. Hindi nakakagulat na si brother lang ay napakalma. Masayang sabi ni Han Yong. Nang marinig ito ni Zhang Wen at ng iba pa, puno ng kinang ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng ganitong kataas na tao ngayong gabi. Ang matandang jackal ay mukhang kinakabahan saglit, hindi na kasing yabang ng dati, at itinago ang kanyang ulo sa likod niya. Ang mga mata ni Liu Junwen ay nagpakita ng matalim na tingin, ngunit sa panlabas na anyo ay ngumiti pa rin siya at sinabing, hindi nakakagulat na si Sirius ay lubos na kumpiyansa na ito ay Wang Dong, hindi ko alam. Kailan nagbago ang suporta ng Sirius Society sa Wang family ng Yuan Cheng? Mahinahong sinabi ni Wang Jiaocheng, Master Liu, ang underground order sa hilaga ng kabisera ay palaging kinokontrol ng Heavenly Wolf Council, at ang biglang pagpapalit ng ulo ng lobo ay magpapahirap lamang na kumbonsihin ang publiko, at pagkatapos ay ang dugo ay dadaloy na parang ilog. Kayong mga lalaki ay tulad nito napakapangit tingnan ito ng random.
Tumawa si Liu Junwen at sinabing, ang Heavenly Wolf Society ay isang dominanteng pamilya, at nakagawa na ito ng kalokohan dito. Ang aming Xuanjian sect ay dumating upang ituwid ang oras na ito para sa pangmatagalang katatagan ng hilagang bahagi ng kabisera. Liu Junwen, ibig mong sabihin, ang ating kabataan maaari bang pamahalaan ni Longmen ang lupaing ito? Malamig na bamantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol na jacket. Brother Chu Lei, ikaw ang bodyguard ni Wang Dong, hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ito sa akin dito, naiinis na sabi ni Liu Junwen. Ngumisi si Chu Lei, ako at si Wang Dong ay magkakilala mula pagkabata. Ano ang mali sa pagiging bodyguard niya? Sa kaunting lakas mo, hindi ka karapat-dapat na pumunta sa pamilya Wang upang maging bodyguard. Mukhang kayong Wang family at Qing Longmen, gagawin mo ba ang tama sa ating Xuanjian sect? Malamig na sabi ni Liu Junwen. Mali ka, Liu Junwen, ikaw mismo ay nahuhuli ng isang hakbang, mauna ka, dapat may utos, sabi ni Wang Jiaocheng. Kumislap ang mga mata ni Liu Junwen, kung ganito ang sitwasyon, kailangan nating magsalita ng buong lakas, ang malalakas ay iginagalang, ako, Liu, ay gustong humingi ng payo, anong kakayahan ang mayroon kayong pamilya Wang at Qing Longmen para protektahan ang grupong ito ng mga lobo? Ang kontrabida ng pulong. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Liu Junwen ang kanyang saber mula sa kamay ng isang tagasunod sa tabi niya. Bang! Sa isang kislap ng malamig na liwanag, itinaas ni Liu Junwen ang kanyang espada at sinaksak si Chu Lei. Kabanata 1407 Palm sa matanda. 1407. Wang Dong, mag-ingat ka. Shu. Nakahanda na si Lei, ginamit niya ang panloob na lakas ni Long Yuangang sa kanyang kamay, tinamaan ang Qinglong Claw sa mukha, at isang True Chi Dragon Claw sa kanyang backhand, inalog ang matalim na espada. Sinasamantalaang. Sa puwang na ito, napaatras ng ilang hakbang si Wang Jiaocheng, habang pinamunuan ng lobo ang isang grupo ng mga tao at maingat na binantayan si Wang Jiaocheng. Pamitik si Liu Junwen sa hangin, at ang volley ay tumusok ng 3 pang espada sa katawan ni Chu Lei. 3 landas ng plum blossoms. Ang mga paa ni Chu Lei ay parang hangin, ang kanyang anyo ay nagbabago at gumagalaw, tulad ng mga puting guhit sa mga alon, na flexible na umiiwas, ito ay ang Dragon Walk ng Qing Longmen. Pagkalapag ni Liu Junwen, nagpatuloy siya sa pag-atake, ang espada ay lumakad na parang puting bahaghari, at ang sword chi ay makapal na sumalubong sa kanya. Ang 13 espada ng Xuanmen. Ang ugoy, saksak, at punto ng espada, na umaagos na parang ulap at umaagos na tubig, paminsan-minsan ay bumubukas at sumasara, at paminsan-minsan ay parang ambon. Si Chu Lei ay may body protecting chi na nag-offset sa bahagi ng kanyang sword chi, at ang kanyang body technique ay mabilis ding nagbago. Nang saksakin ni Liu Junwen ang baywang at tiyan ni Chu Lei gamit ang isang espada, si Chu Lei ay pamitik ng 3 sunod-sunod na beses at umikot sa likod ni Liu Junwen. Nagtaas ng ulo ang dragon. Sinamantala ni Chu Lei ang sitwasyon at hinawakan ang likod ni Liu Junwen. Liu Junwen. Aktwal na itinutok ang kanyang espada sa lupa, ang espada ay nakatungo, at sa tulong ng True Chi, siya ay tumalbog pabalik, itinulak ang kanyang buong katawan pataas, at ang kanyang likod na paa ay sumipa pabalik. Gamit ang isang paa at isang kamay ay nabangga nila ang isa't isa, at napaatras ng ilang hakbang ang dalawa. Kaagad, wala pang isang segundo, muli silang nag-away. Bagaman si Liu Junwen ang nangunguna sa lahat ng oras, ang mga suntok at pakikipagbuno ni Chu Lei paminsan-minsan ay nagpapakita pa rin ng kanyang talino. Lahat ng katabi niya ay natigilan, at lahat ng atensyon nila ay naaakit. Hindi pa nila nakita ang labanan ng mga sinaunang mandirigma. Bagamat ang lakas ng 2 taong ito ay nasa larangan lamang ng pagdadalisay ng katawan, para sa mga ordinaryong tao, isa na itong napakalakas na pag-iral. Asawa, sino sa tingin mo ang mananalo? Interesado din si Su Qingzhou sa sandaling ito at tinanong si Xiang Ye Fan Ye. Tanong pabalik ng fan, mayroon ka ring base ng pagtatanim ng lichen ngayon, ano sa palagay mo? Mas malalim ang cultivation base ni Chu Lei, sa tingin ko siya ang mananalo, sabi ni Su Qingzhou. Bahagyang ngumiti si Ye Fan at sinabing, sa tingin ko. Mananalo ang lalaking iyon mula sa Xuanjian sect. Bakit? Nagtaka si Su Qingzhou, dahil isa rin siyang eskrimedor. Halika, siya ay isang eskrimedor, kaya hindi siya maaaring ituring na isang eskrimedor, ngunit ang pagiging eskrimedor ni Xuan Jianzong ay mas pinigilan kaysa sa kung fu ni Qing Longmen. Kahit na ang cultivation base ay mahirap, ngunit ang paggamit ng mga armas ay maaaring makabawi sa puwang na ito, sabi ni Ye Fan. Si Su Qingzhou ay medyo hindi kumbinsido, at nagpatuloy sa pagbabasa. Si Sirius at ang matandang Jackal ay nagmamasid sa sitwasyon na lubhang kinakabahan. Alam nila na pagkatapos ng gabing ito, ang underground gang sa hilaga ng kabisera ay makikinig sa kung sino ang kanilang pakikinggan. Biglang, nakarinig si Chu Lei ng sigaw ng sakit, ang kanyang mga galaw ay hinulaan ng maaga, at ang espada ni Liu Junwen ay direktang nagbutas sa kanyang braso. Dugo. Splash, nagmadaling bumalik si Chu Lei,
ngunit sinamantala ni Liu Junwen ang sitwasyon para ituloy. Sa tatlong magkasunod na espada, ang mga talim ay parang shuttle, at may tatlo pang butas ng dugo sa katawan ni Chu Lei. Liu Junwen. Sinipa sa dibdib ang nasugatan na si Chu Lei, at matapos siyang itumba, tiningnan niya si Wang Jiaocheng ng may pag-alinlangan, at sinabing, Wang Dong, mukhang kailangang humanap ng ibang sekta ang iyong pamilyang Wang upang tulungan ka. Haha. Si Mr. Liu ay makapangyarihan. Si Mr. Liu ay makapangyarihan. Ang matandang jackal ay nasa likod, kasama ang ilang mga nasasakupan, sumisigaw at pumapalakpak ng malakas, na parabang makikita na pagkatapos ng gabing ito, ang mga underground gang sa hilaga ng lungsod ay reshuffle. Sumimangot si Qingzhou at nag-aatubili na tumingin kay Ye Fan. Tila malayo pa ang kanyang paningin sa sinaunang martial arts. Kahit na mas mataas ang kanyang cultivation base kaysa sa mga taong ito, kulang pa rin siya sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Serious Society ay namutla rin, kabilang si Serious, ang kanilang mga mata ay marangal. Shoo! Ngumisi si Lei at nasugatan, at bumalik kay Wang Jiaocheng ng napakalungkot, pasensya na. Wang Dong, nahihiya ako para sa iyo. Ito ay... Okay, Chu Lei, ang tagumpay o pagkatalo ay isang bagay ng buhay sa militar. Si Wang Jiaocheng ay napakalmado, lumingon sa Rolls-Royce, naupo sa co-pilot, at sinabi sa taong hindi pa bumababa ng sasakyan, Kuya, parang gusto pa kitang bumaba. Isang biyahe. Sa mga mata ng pagdududa ng lahat, lumabas sa sasakyan ng isang makisig na binata na naka-white shirt. Nang makita ang taong iyon, nagulat si Qingzhou at sinabing, Zizihan. Oo. Nakangiting tumanggo si Fan. Nalaman na niya na narito rin si Wang Zihan, at ang taong ito, na may parehong antas ng cultivation tulad ni Jiang Xiaobai, ay umabot sa kumpletong konsentrasyon. Jiang. Si Xiaobai ay kumain ng ilang table tasks na ibinigay niya sa kanya. Hindi ko alam kung paano ito nagawa ni Wang Zihan. Dapat ay nag-practice siya ng husto. Sa kanyang kakayahan, hindi imposible. Bilang karagdagan, naalala ni Ye Fan na si Wang Zihan ay dapat na napili para sa Hidden Dragon, ngunit kahit papaano, kasama niya si Wang Jiaocheng sa kabisera. Wang Zihan. Naglalaro sa kanyang mobile phone, at mula ngayon, hindi niya napansin na nakatayo si Ye Fan at ang kanyang asawa sa karamihan. Ibinalik ko ang aking telepono sa bulsa ng aking pantalon at walang magawang ngumiti, Kuya, gusto mo ba talagang gawin ito? Napabuntong hininga si Wang Jiaocheng, ayaw din ni Kuya, ngunit nailapat na ng pamilya Zhou ang kanilang mga ilong sa kanilang mga mukha, at magagawa natin ito muli. Paano? Okay. Lumapit si Wang Zihan kay Liu Junwen at nakangiting sinabi, galing ka ba sa Xuanjian sect? Bakit hindi ka bumalik? Hindi mo ako matatalo, walang kwenta ang masaktan. Napapikit si Liu Junwen, ito pala ang pinuno ng ikatlong henerasyon ng Kunlun, ang pangalawang young master ng pamilya Wang. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan, ngunit masyadong mapagmataas kung hilingin sa isang leon na umatras ng walang laban. Wang Zihan. Nagkibit balikat, okay, then you make move. Bago pa matapos magsalita si Wang Zihan, gumawa na si Liu Junwen ng hakbang para salakayin siya, at sinaksak si Wang Zihan ng isang matalim na espada. Sa harap ng mga taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili, si Liu Junwen ay bastos at manggaguna. Ngunit agad na binuksan ni Wang Zihan ang Kunlun Yunlong body technique, at pagkatapos ng isang makamulto na pagtatago, bigla siyang nagpakita sa likod ni Liu Junwen, at pagkatapos ay isang palad ng langit ang nakalimbag sa likod ni Liu Junwen. Bang! Si Liu Junwen ay sinampal ng direktang palad at lumipad palabas, at nagpagulong-gulong sa lupa ng 3 beses sa kahihiyan, nagdurr ng dugo. Lahat ng naruroon ay natulala, at karamihan sa mga tao ay hindi nakita kung paano ito ginawa ni Wang Zihan. Ang mga tao mula sa Xuanjian sect, ang matandang jackal at ang iba pa ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namumula, at hindi sila nang ahas na gumawa ng ingay. At ang mga tao ng Serious Club ay sumisigaw lahat, Aben at ilang iba pa, sumisigaw ng makapangyarihan si Young Master Wang. Ang Han. Ang mga kapatid ay naaliw din, at sinabi ni Hanzi kay Mumumu na may liwanag sa kanyang mukha, nakita mo na ba si Mumu? Sabi ko magiging okay tayo. Kalmadong naglabas ng sigarilyo si Wang Jiaocheng, si Sirius sa tabi niya ay mabilis na binigyan ng ilaw, at nagpalitan ng tingin ang dalawa, napakasarap sa pakiramdam. Master Liu, gusto mo bang tumawag ng ambulansya para sa iyo? Biro ni Wang Jiaocheng. Nahihirapang bumangon si Liu Junwen at paulit-ulit na nanunuya, mabuting Wang Jiaocheng, mabuting pamilya Wang, hindi lang hinihila ang Qinglangmen, kundi nakipagsabuatan din sa kunlo ng 4 na pangunahing paksayon. May mukha para sabihin na ang ating Xuanjian sect ay tumawid sa hangganan, sa tingin ko ikaw lang. Labag ito sa rules. Sa oras na ito, Sirius right. Tama. Patayin ang matandang jackal. Sigaw din ni Aben at ng iba pang miyembro ng Serious Society. Pero, sa sandaling ito, isang boses ng babae ang nagmula sa kabilang dulo ng parking lot sa hindi kalayuan. Ano ba ang nangyayari, Liu Junwen, hindi mo ba kayang hawakan ang gayong walang kwentang bagay? Liu.
Nang marinig ni Junwen ang boses na ito, agad siyang nagpakita ng takot, at agad na tumalikod at lumuhod. Kabanata 1408 Maharlika kaysa sa iyo. 1408. Sumimangot si Wang Zihan at hindi inaasahang tumingin sa isang babaeng naglalakad palapit doon. Kahit si Ye Fan ay hindi inaasahan iyon, hindi man lang niya napansin na may isang babaeng mandirigma na nagko-concentrate at perpekto, na nananatili sa ganoong kalapit sa lahat ng oras. Ang kakayahang itago ang hininga mula sa estado ng konsentrasyon ni Ye Fan ay tiyak na isang lihim, at hindi ito makakamit sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Miss Qingshan. Ang kawalan ng karanasan ng kontrabida sa pag-aaral ay nakakadismaya sa iyo. Nanginginig si Liu Junwen, at maging ang 4 na disipulo ng Xuanjian sect na nasa likuran niya ay lumuhod sa lupa, takot na takot. Ang babaeng ito na nagngangalang Qingshan ay may maikling tinina na puting buhok at malalaking pilak na hikaw. Bagamat napaka-ordinaryo ng kanyang mukha, 1.7 metro ang taas niya, at slim fitting ang damit. Mabangis din ang ugali. Talagang basura, kung hindi ako sumama, wala akong makukuha. Iniluwa ni Qing Zuan ang chewing gum sa kanyang bibig, at tumingin kay Wang Zihan ng may masamang tingin. Hoy, kulang ang kapatid ko ng manservant para magpainit ng kama. Payat at malambing kayata. Paano kung samahan mo ako? Natigilan si Wang Zihan. Nahihiya niyang iwinagayway ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, hindi, nandito ako para magtrabaho para sa kapatid ko. Pinilit ni Qing Zuan ang kanyang dila, ibig sabihin kailangan mong pilitin ang kapatid ko na kumilos. Nakangiting sabi ni Wang Zihan, maaari mo rin silang alisin, hindi ako mahilig makipag-away sa mga babae. Haha, babae. Ang mukha ni Qing Zuan ay biglang naging malungkot at nakakatakot, parang matatalo mo ang mga babae. Nahulog lang ang boses. Biglang bumili si Qing Zuan sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang figure ay tumalon sa layo na 3 o 4 na metro, at lumitaw sa harap ni Wang Zihan. Bang! Ang mahabang binti ni Qing Zuan ay sumipa ng kasing bilis ng kidlat, na tumama sa ulo ni Wang Zihan. Hindi inaasahan ni Wang Zihan na magiging napakasabog at napakabilis ng babaeng ito. Buti na lang at kanina pa siya nakabantay, at itinaas niya ang kaliwang kamay para harangan ito. Ngunit ang lakas ng pagsabog ng binti na ito, ang umuusad na kulay asol na enerhiyang nakakagalit, ay nagpabalik-balik pa rin kay Wang Zihan bago pinakawalan ang lahat ng kapangyarihan. Hindi binigyan ni Qing Zuan ng mahabang panahon si Wang Zihan para mag-react. Para siyang unggoy na humahabol sa mga tao, sinusuntok at sinisipa. Bang bang bang. Gitling. Ginamit ni Wang Zihan ang banal na dragon at 8 palad ni Kunlun upang buhatin ito ng higit sa 10 beses, pagkatapos ay humakbang at gumamit ng cloud-piercing footwork upang magbukas ng distansya. Nahuhulog na wild goose palm. Sinamantala ni Wang Zihan ang pagkakataong pumutok ng ilang palad ng sunod-sunod, at ang kanyang tunay na enerhiya ay sumabog sa hangin, umaasang magdudulot ng gulo kay Qing Zuan. Ngunit ang figure ni Qingshan ay kasing bilis ng isang ahas. Matapos iwasan ang palad ni Wang Zihan, nakipag-away siyang muli kay Wang Zihan. Good boy. Malakas ang katawan mo, at napakabilis ng footwork mo. Tila nagulat si Qing Zuan na kayang labanan ni Wang Zihan ang kanyang pagsalakay. Maaaring hindi maintindihan ng iba, ngunit napakalinaw ni Ye Fan na ang taong ito na si Wang Zihan ay, long distance running, ang kanyang pisikal na fitness ay napakahusay din, at ang kanyang paggalaw ay nasa unang klase. Kung ito ay isa pang alagad ng Kunlun, ang parehong cultivation base ay hindi magiging kalaban ng Qingshan na ito, ngunit si Wang Zihan, na nagkataong kayang makipagsabayan sa kanyang pangangatawan, ay talagang lumaban ng husto. Nang makita ang dalawang master na mabilis na kumilos doon, natigilan ang lahat sa labas ng KTV. Mumo. Nakikita mo ba ng malinaw? Ang mga taong ito ba ang mga master ng martial arts sa mga martial arts na pelikula? Nakalimutan ni Zhang Wen at Zhao Lulo ang kanilang mga takot saglit, ngunit naging labis na nasa sabik. Tiningnan din ni Han Zi ang kanyang dugo at tinanong si Han Yong, na nakatayo sa tabi niya, Kuya, kilala namin si Brother Wolf, may pagkakataon bang makilala ang master ng sinaunang martial arts? Gusto mo bang matuto ng sinaunang martial arts? Tanong ni Han Yong. Tumango si Han Zi, iniisip na gusto niyang matuto ng ilang sinaunang martial arts. Nang marinig ito ni Zhang Wen at Zhao Lulo, sobrang inggit din sila, at nagmamadaling nagmakaawa, Brother Yong, Han Zi, pwede rin ba tayong mag-aral? Huwag kang mag-alala, pag natututo ako, tuturuan kita. Sinabi ito ni Han Zi, matagal ko nang pinag-isipan ito ng mabuti, at punong-puno ako ng pananabik para sa hinaharap. Hindi ko nakalimutang sabihin kay Mumo, maaari ka ring sumama sa akin at matuto. Inilibot ni Mumumo ang kanyang mga mata sa kanyang puso, iniisip ba talaga ng mga taong ito na maaaring turuan si Guo ng basta-basta? Anong uri ng mga kasanayan ang maaaring sanayin na gawin ng mga bulaklak sa greenhouse? Wala lang siyang talento at hindi kayang tiisin ang hirap, at hindi pa siya nakakabuo ng totoong chi hanggang ngayon. Sa sandaling ito, ang malapit na labanan sa pagitan ni Wang Zihan at Qing Zuan ay natapos sa isang pares ng mga paa. Napaatras ng ilang hakbang ang dalawa, tinitigan ng mga kalaban.
Miss Qingshan, kung patuloy tayong maglalaban ng ganito, maliban kung mabali natin ang ating mga kamay at paa, hindi natin masasabi ang pagkakaiba. Mas naging seryoso ang mga mata ni Wang Zihan. Tama ka, hindi talaga kita matutulungan kung lalaban ka ng ganito, sinisisi ko talaga si Liu Junwen, master ka, sabi ni Qing Zuan. Kung ganoon, huminto tayo dito. Sa hilaga ng lungsod, ang ating pamilya Wang ay nakialam muna. Gusto mo bang pumunta sa timog ng lungsod? Tinalakay ni Wang Zihan. Mahiwagang ngumiti si Qing Zuan, ibig kong sabihin. Nakipaglaban lang ako ng ganito, hindi kita matutulungan, ngunit pagkatapos, kaya mo ba akong ipaglaban tulad ng ginawa mo? Natigilan si Wang Zihan, iniisip kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit biglang naramdaman ang kanyang puso isang kakaibang kumbulsyon. Paano ito nangyari? Napahawak si Wang Zihan sa kanyang puso, naninigas ang kanyang mga paa, at nahulog siya sa lupa ng hindi naalalayan. Zihan. Bulalas ni Wang Zhaocheng, hindi niya maintindihan kung bakit biglang natamba ang kanyang pinsan, hindi ba okay lang ngayon? Nang masagasaan na si Wang Zhaocheng, sumugod si Liu Junwen, sinunggaban siya, at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg. Wang Dong. Huwag kang mag-alala, hindi ka pinaalis ni Miss Qingshan, ngini siya ni Liu Junwen na may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ito, walang pakialam si Chulei na siya ay nasugatan, kaya nagmamadali siyang umakyat at gustong iligtas ang mga tao. Ngunit kinuha ni Liu Junwen si Wang Zhaocheng para hamarang sa kanyang harapan, at sinipa niyang muli si Chulei sa lupa. Ang talo mo. Tingnan mo kung anong klaseng oso ka, how dare you do it? Tumikim si Liu Junwen at dumura, inilabas ang galit ng pagkatalo ni Wang Zihan ngayon. Bumagsak si Wang Zihan sa lupa sa sandaling ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, at sinubukang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit natagpuan na ang kanyang tunay na chi ay saliado na lahat, at ang kanyang mga kalamnan ay lubhang naninigas. Paano ito? Gumamit ka ba ng lason? Pawisan, pero bakit? Hindi ko nalaman. Hinawakan ni Qing Zuan ang kanyang maikling puting buhok, yumuko at ngumiti, munting puting mukha, ang pagkakaiba mo at ni Miss Ben ay wala sa cultivation at kung fu, kundi sa cultivation at kung fu. Ang dalagang ito ay ipinanganak na may dugo, kaya ito ay mas marangal kaysa sa iyo. Ito ang talento ng dalagang ito, hindi mo ito mauunawaan. Bloodline. Biglang may naisip si Wang Zihan, ikaw. Kasali ka sa clan. Namutla din si Wang Zhaocheng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, kayo. Kayong Zhu family at Xuanjian sect ay sumali sa clan. Ayaw mo ba ng mukha ng isang sikat na pamilya? Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang Xuanjian sect ay nang-ahas na pukawin ng kanilang royal family ng walang prinsipyo, ito pala ay mayroon silang background na angkan na maaasahan. Kabanata 1409 na matitiis ba ito? 1409, tumahimik ka. Pinagalitan ni Liu Junwen, Wang Zhaocheng. Mas mabuting panatilihing malinis ang iyong bibig. Ano ang walang hiya? Nakabuo kami ng isang alyansa sa isang makapangyarihang angkan, ito ay isang karangalan. Para ilipat ang mga nasasakupan natin, karapat-dapat ka bang lumaban sa angkan? Bilang aso ng angkan, mayroon ka pa ring sense of honor. Hindi ako natatakot na hindi ito mahawakan ng coffin board ng iyong mga ninuno. Napag-alitan si Wang Zhaocheng. Isang nakamamatay na hangarin ang sumili sa mga mata ni Liu Junwen, Wang Zhaocheng, huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na patayin ka, ito ay ang iyong royal estate, at iba pa. Kung hindi, batay lamang sa iyong mga salita, papatayin kita. Wang Zhao nang marinig ito ni Cheng, nagalit siya at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Baka nakasilip ka pa rin sa ari-arian ng aming royal family. Delusional, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ito ay pag-aari ng iyong maharlikang pamilya. Kung sino ang mas malakas ay dapat na kung sino ang mas malakas. Lumingon si Liu Junwen sa Qingshan at sinabing, Miss Qingshan, ang real estate ng Royal Court na ito ay may kontrol sa maraming magagandang lugar sa kabisera, at ang pag-unlad ng pamilya Xuanfeng sa kabisera ay dapat na nasa lahat ng dako. Kapaki-pakinabang. Oo, hayaan mo siyang ibigay ito. Ang aming Xuanfeng clan ay nag-aalala tungkol sa kawalan ng magandang lugar, kaya kailangan naming magtayo ng isang bulwagan sa kabisera. Binanggit din ng ninuno na para magtayo ng pamamahagi sa iba't ibang lugar, syempre ang kabisera ang pangunahing punto. Kung tapos na, bibigyan kita ng credit. Tumango si Qing Zuan bilang kasiyahan. Tuwang-tuwa si Liu Junwen. Hindi siya nag-alala tungkol sa anumang bagay, at nag-utos, may tao. Dalhin sina Wang Zhaocheng at Wang Zihan ng magkasama. Sa oras na ito, hindi makagalaw si Wang Zhaocheng, at wala siyang laban, at pinatayo ng 2 tao mula sa Xuanjian sect. Alam ni Wang Zhaocheng na kapag sila ay nahuli, sila ay tretuhin ng malupit. Sa angkan, hindi sila madaling mailigtas ng pamilya Wang. Sa sandaling naisip niya ito, labis na natarante si Wang Zhaocheng na ang tanging tao na maaaring humingi ng tulong sa eksena ay ang Sirius Club. Sirius? Bakit nakatayo ka pa dyan? Tulungan mo kami. Kontakan mo ang tito ko. May kasama tayo sa royal family. Huwag kang matakot. Humingi ng tulong ang pamilya Wang, ngunit ngayon, ito pala ang pamilyang Wang na humihingi ng tulong.
Kinakabahang bumulong si Han Yong mula sa likuran, Brother Wolf. Huwag kang kumilos. Sa sandaling kumilos ka, wala na tayong lahat. Kahit na ang pamilya Wang ay may background sa militar, maaaring hindi ito gumana. Anong klaseng Xuanfeng clan, makinig ka. Hindi ko pa ito narinig, tiyak na hindi ito isang bagay na maiisip natin. Natakot din si Han Zi na magtago sa likod, sina Zhang Wen, Zhao Lulo at ang iba pa, kahit na hindi nila alam kung ano ang isang angkan, alam din nila na tiyak na mas magaling ito kaysa sa 5 sikat na angkan. Mas nakakatakot na pag-iral. Ang matandang jackal ay kampante na tumawa, haha. Anong klaseng kalokohan ang pamilyang Wang, hindi ba ito nakatanim sa mga kamay ng ating Liu Duozo? Isang lobo sa malungkot na hangin. Ako ba? Ang isang husky ay karapat-dapat ding tawaging lobo. Tawagan mo siya ulit. Tahol na naman. Sumisigaw, niluwa ng matandang jackal ang mukha ni Sirius. Isang Ben at ilang iba pang mga nakababatang kapatid mula sa Sirius Club ang nakakita na ang nakatatandang kapatid ay niluwa, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naikuyong ni Sirius ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay mapula, at ang kanyang mga mata ay duguan. Kapatid na lobo. Kapatid na lobo. Haha. Galit na sumigaw ang matandang jackal, mas agresibo ka ba? Bakit ka duwag? Hiniling sa iyo ni Wang Dong na tawagan ang hukbo, ngunit ginawa mo. Hindi. Sinasabi na ang isang tao ay maaaring makaputol ng 12 ng mga tao na tumakas. Natatakot ka rin ba sa kamatayan? Nasaan ang kutsilyong ginamit mo sa paghiwan ng mga tao? Ilabas mo. Ang mukha ni Sirius ay parang pool ng stagnant water, at sinabi niya sa mahinang boses, Mr. Chai. Lahat ay mula sa Capital Circle, huwag masyadong extreme, panalo ka ngayon, makakaalis na tayo. Ano, Mr. Chai? Sinabi ng matandang jackal na may mabangis na ngiti, hindi mo ako palaging tinatawag na matandang jackal. Ano? Kumakain ka ba ng tae sa iyong bibig? Diretsyong sinampal ng matandang jackal si Sirius sa mukha. Are you kidding me? Kung hindi mo ako hahayaang lumaban, gusto mo ring umalis. Nanginginig sa galit si Sirius, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Nakita ni na Zhang Wen, Zhao Lulo at iba pa sa likuran ng eksenang ito, at ang kanilang mga mata ay sobrang dim. Sa kanilang isipan, ang imahe ni Sirius ay tuluyan ng gumuho. Nang makita ang lahat ng ito, si Wang Zhaocheng ay ganap na desperado, Sirius. Sayang ang pagtulong ko sa iyo. Bastos ka. Tumawa si Liu Junwen, Wang Dong, ngayon alam mo na, ang mga aso ay hindi makakakain ng tae, pinalaki mo sila. Kung tutuusin, ang aso ay isang aso, hindi ito maaaring gawing lobo. Tumigil ka sa pakikibaka, sumama ka sa amin. Pagkatapos magsalita, inakay ni Liu Junwen ang mga tao, sina Wang Zhaocheng at Wang Zihan, sa isang kotse. Ang matandang jackal ay tila hindi nasisiyahan, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Su Qingzhou na nasa likod ng karamihan, at ngumiti ng masama, siya nga pala, Sirius. Ang babaeng iyon, nakita mo ba ang babaeng iyon ngayong gabi? She looks so pretty. Well, I don't think you have the chance to enjoy it anymore, hayaan mo akong tikman ito para sa iyo. Sumenyas ang matandang jackal kay Su Qingzhou, Beauty, halika rito at hayaang yakapin siya ng kapatid ko. Walang pakialam si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Matigas pa rin ang ulo mo. Binati ng matandang jackal ang kanyang dalawang nasasakupan, at sinabi, gusto mo bang maging malakas ako? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagsalita si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay medyo walang magawa, at tumingin siya sa isang tabi. Sinabi ni Ye Fan, asawa, bakit natulala ka? Iniisip ni Ye Fan ang tungkol sa Xuanfeng clan. Ang babaeng nagngangalang Qingshan ay dapat nakapareho ng angkan ng sinaunang diyosa na si Qingyin. Ang ibig sabihin ng Qingshan na ito kay Wang Zihan ay dapat na ang talento ng bloodline ni Xuanfeng, Venom. Sinasabing pagkatapos mamulat ang bloodline ng angkan ng Xuanfeng, ang katawan ay maaaring maglabas ng laso na magpapawala sa pagiging epektibo ng labanan sa kalaban, at ang kanilang pisikal na fitness ay magiging lubhang malakas at puno ng lakas ng pagsabog. Nakita na ito ni Ye Fan sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki ang pagitan ng ninunong Qingyin at ng nakababatang henerasyong ito sa Venom. Nang marinig ang mga salita ni Su Qingzhou, bumalik si Ye Fan sa kanyang katinoan, nag-isip tungkol dito, at sinabi sa lobo, Brother Wolf, niluraan ka, kaya mo bang tiisin? Naisip ni Ye Fan, ang matandang jackal para sa isang lalaking tulad ng isang aso, ang kanyang mga putok ay masyadong madumi, kaya hayaan si Sirius at ang iba pa ang humawak nito. Sa sandaling ito, narinig ito ni Sirius, na puno ng galit at walang mapaglalabasan, na parabang nakahanap siya ng isang pambihirang tagumpay, at tumitig, ikaw ay isang mabahong security guard, karapat-dapat ka ring turuan ako. Naliligaw ka ba sa kamatayan? Galit din sina Han Yong at Han Zi, naramdaman niyang hinihila silang lahat ni Ye Fan sa fire pit. Tulala ka ba? Saan ka nakakapag-usap dito? Huwag mo kaming kaladkarin kung gusto mong mamatay. Mabangis na sabi ni Han Yong. Nagmamadali din si Han Zi ng ilang hakbang, dahil sa takot na madala siya bilang isang grupo kasama si Ye Fan.
Mumo, sumama ka sa akin dali, papatayin ka ng bayaw mo. Si Hanzi ay abala sa pagpunta sa Lemumu. Ngunit ibinuka ni Mumumo ang kanyang kamay dahil sa inis at sumimangot, umalis ka na. Pinagagalitan ng aking bayaw, fuck you guys. You, hindi masama ang sisiw na ito. Ang init niya, Lord Chai, spoiled muna ako. Pamper you. Nang makita ito ng matandang jackal, ngumiti siya ng masama at inabot ang kamay para hawakan ang mukha ni Mumumo. Ngunit nang malapit nang maabot ang kanyang kamay sa kalagitnaan, lumitaw ang isang eksena na nagpaten sa lahat. Bang! Biglang nagkaroon ng muffled sound, at ang maduming katawan ng matandang jackal ay itinulak sa hangin na parang kanya ng tao. Pagkatapos maggaod ng 7 o 8 metro sa himpapawid, ang matandang jackal ay dumura ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa, paralisado sa isang tumpok ng malambot na laman, na parabang ang kanyang sternum at gulugod ay nabali lahat. Hindi na pwedeng mamatay. Ang pagbabagong ito ng kidlat at bato ay napakabilis na walang makareact. Makalipas ang mahigit 10 segundo, ang mga mata ng lahat ay nagulat kay Ye Fan. Kabanata 1410 Anong ginagawa mo? 1410. Inurong ni Ye Fan ang kanyang paa nang walang ekspresyon. Sinipa lang niya ito at walang ginawang espesyal. Ngunit kahit na sumipa siya ng casual, ang mga panloob na organo ng matandang jackal ay nabasag. Nakakamatay na tahimik ang eksena, maliban kina Su Qingzhou at Mumumo, na hindi nagulat. Ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Agad namang natigilan ng mga compound ng matandang jackal. Hindi sila makapaniwala na patay na ang amo nila. Sa kabilang banda, nakalimutan ni Sirius na huminga, ibinuka ang kanyang bibig, at tumingin kay Ye Fan na may mapurol na ekspresyon, blanko ang kanyang isip. Si Aben at ang iba pang mga subordinate ng Sirius Society, ang magkapatid na Han Yong at Han Zi, Zhang Wen at Zhao Lulo, at iba pa, ay natulala din sa lugar, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagtataka at pagkagulat. Tiningnan ni Liu Junwen ang bangkay ng matandang jackal sa lupa na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Agad niyang tiningnan si Ye Fan na kinakabahan, sino ka? Sa wakas ay nakilala ni Wang Zhaocheng si Ye Fan sa sandaling ito, ngunit tila hindi siya nang ahas na maniwala sa kanyang sariling mga mata, nag-alinlangan siya, Ye. Mr. Ye. Si Wang Zihan, na nakatayo sa likuran niya, na hindi makagalaw, ay nagpakita rin ng pagkagulat, ngunit ang kanyang katawan ay naninigas at ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita. Dahan-daang naglakad si Ye Fan papunta sa karamihan sa oras na ito, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Pabayaan na natin ang mga tao. Bilang pinakamatandang grupo ng mga tao sa lupaing ito, ginawa nilang ulap ang kanilang sariling bansa. Interesante ba ito? Napabuntong hininga si Ye Fan. Nagbago din ang ekspresyon ni Qing Zuan, malinaw niyang napansin na ang panloob na lakas ni Ye Fan ay nasa parehong antas ng sa kanya, ngunit sa ilang kadahilanan, binigyan siya ni Ye Fan ng napakalakas na pakiramdam ng panganib. Sino ka? Malamig na tanong ni Qing Zuan. Nang hindi na hinintay na magsalita si Ye Fan, si Wang Zhaocheng doon ay nagsalita na, hindi mo kilala ang isang ito na walang paningin. Ang pinuno ng Inferno, ang hari ng impyerno, si Lucifer, narinig mo ba ito? Siya ang Protector General ng ating Xia Kingdom. Ang walang kapantay na general na si Ye Fan, Ye Fan. Nakikita mo si General Ye, anong lakas ng loob mong gumawa ng mali dito? Hindi gaanong alam ni Wang Zhaocheng ang tungkol sa mga bagay na iyon sa angkan, ngunit alam niya na ang prestihiyo ni Ye Fan sa hukbo at ang makapangyarihang puwersa sa ibang bansa. Serye ng mga pamagatang naiulat, na muling ikinagulat ng mga taong naroroon. Para kay Sirius at sa iba pa, karamihan sa mga pamagat ay hindi nila naiintindihan, ngunit ang salitang, General Protector, ay sapat na upang pukawin ang puso ng mga tao. Ang hanggal na tinanong ni Zhang Wen kay Siang Mumumo, Mumo, ikaw hindi ba ang aking bayaw ay isang security guard? Paano ka naging general muli? Ang aking bayaw ay isang security guard sa kumpanya, ngunit isa rin siyang general na nagligtas sa bansa. Hindi ba pwedeng general ang security guard? Nakangiting tanong ni Mumumo. Ang dalawang babae ang walang imik. After thinking about it, hindi naman talaga sila nag-conflict. Ang magkapatid na Han Yong at Han Zi ay nanginginig na sa takot, kahit na hindi nila lubos na naiintindihan kung gaano kalaki ang security guard. Gayunpaman, nang akala nila ngayon pa lang ay pinapagalitan nila si Ye Fan, puno ng panghihinayang ang kanilang mga bituka. Sina Qing Zuan at Liu Junwen ay pareho ding pumalo at nanginginig, lalo na si Qing Zuan, na may takot sa kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha at napalunok. Napalunok ang kanyang lalamunan, sinabi niya, Ikaw ba ay isang Diyos ng espada? Nagpout si Ye Fan, iniisip kung sino ang gumawa ng palayaw na ito, sikat ba ito? Imposible. Anong uri ng karakter si Sword God, paano siya lilito sa ganoong lugar? Si Qingshan ay may bakas ng hindi paniniwala. Sa opinyon ni Qingshan, si Ye Fan, na ginawaran ng Diyos sa unang labanan ng Zuanming, ay tiyak na isang maharlika at dominanteng tao. Ye Fan sa kanyang harapan, kahit na ang sipa kanina ay kamangha-mangha, ngunit talagang hindi ito ang estilo na dapat taglayin ng isang sword god. Bakit hindi? Sinasamahan ko ang aking asawa sa paglalakad, tingnan ang aking hipag, lumabas upang maglaro, kakaiba ba? Nagtataka si Ye Fan.
Nang marinig ito ni Qing Zuan, tumingin siya kay Su Qingzhou sa malayo, at damilat, ang iyong asawa. Maaaring ang isang iyon ay si Su Qingzhou, ang patriarch ng Xuanming clan. Tumango si Ye Fan. Kaagad na lumuwag si Qing Zuan at Ninishan, muntik akong malinlang sa iyo, ang patriarch ng isa sa apat na pangunahing angkan ay lalabas ng basta-basta. At hindi siya nagdala ng anumang entourage. Tumawa siya ng malakas. Sa tingin mo, ikaw at ang pamilya Wang ay nagsabuatan at nagsinungaling para linlangan tayo, maaari ba talaga nila tayong lokohin? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, at lumingon kay Su Qingzhou at sinabing, asawa, narinig mo ba iyon? Sa susunod na paglabas mo, magdala ka ng mas maraming tao. Walang naniniwala na ikaw ang patriarch ng angkan ng Xuanming. Saglit na hindi nakaimik si Su Qingzhou, pagkatapos ay inakbayan si Mumumo at sinabing, bilisan mo at lutisin ito, hindi maginhawang maghintay ng higit pang mga katulong. Nakangiting tumango si Ye Fan, tumalikod at tinanong si Qingshan, paano kung maniwala ka sa akin? Tumawa si Qingshan, napakasimple, ilabas mo ang iyong espada at ipakita sa akin ang lakas ng iyong sword god. Umiling si Ye Fan, hindi ka karapat-dapat sa aking espada. Ano? Napahiya si Qing Zuan at galit na sinabi, nagpapanggap kang sinungaling, hayaan mong tikman ang lasa ng bee venom. Ang mga paa ni Qing Zuan ay biglang pumutok ng may lakas, at susuntukan na sana niya si Ye Fan. Ngunit ang bilis ni Qingshan ay napakabilis na, ngunit sa mga mata ni Ye Fan, ito ay normal pa rin. Bahagyang inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, hinawakan ang kamao ni Qing Zuan, at binaliwala ang nakagagalit na galit ng kabilang partido, puwersahang itinapon siya sa langit, at pagkatapos ay itinapon siya sa lupa. Naramdaman ni Qing Zuan na wala na siyang kapangyarihang lumaban, isang puwersa na napakalakas kaya siya ay itinuring na parang sandbag. Bang! Ang katawan ni Qing Zuan ay bumagsak sa lupa, nagluwa siya ng isang subaw ng dugo, naramdaman na ilang mga tadyang ang nabali, at ang kanyang mga tuhod at paa ay nabasag din. Pagkatapos mag-spray ng isang subaw ng dugo, iniluwa niya ang ilang subaw ng mga namuong dugo. Ang mukha ni Qing Zuan ay mapotla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Qing Zuan na kumilos. Sa ilalim ng mga subordinate ni Ye Fan, siya ay tulad ng isang ordinaryong tao na walang kakayahang humawak ng manok gamit ang kanyang mga kamay at hindi maaaring gumamit ng sinaunang martial arts. Kung nahulog siya ulit ng ganito, malamang mamatay na siya. Binitiwan ni Ye Fan ang kamay ni Qing Zuan, tumingin sa sariling palad, at bamulong, oh. Ito pala ay bee venom, medyo kawili-wili. Ngunit tila ang ganitong uri ng masasamang lason ay nasipsip ng dugo ng dragon sa aking katawan. Pagpigil. Maingat itong dinaman ni Ye Fan, at nalaman na may bakas ng lason na hindi madaling mahanap, na pumasok sa kanyang katawan, ngunit mabilis na naalis ng dugo ng dragon. Sa sandaling ito, lubos na naniniwala si Qing Zuan na si Ye Fan ang Diyos ng espada. Dahil ito ay masyadong malakas at perverted. Your Excellency Sword God, ang katangahan ko, patawarin mo sana ako, si Qing Zuan ay nakahiga sa lupa, hindi man lang makatayo, at nagmamakaawa sa takot. Hindi pinangarap ni Qing Zuan na ang plano ng Xuanfeng clan sa kabisera ay masisira ni Ye Fan at ng kanyang asawa. Kahit na ang ninuno ng Xuanfeng clan ay dumating ng personal, ito ay walang saysay. Napatulala rin si Liu Junwen sa sandaling ito, biglang nagising, mabilis na binitawan si Wang Zhaocheng, inakay ang mga tao na lumuhod, ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa, nanginginig na humingi ng awa, Mr. Ye, patawarin mo ako. May mga mata kami ngunit hindi namin alam ang Mount Tai. Mangyaring iligtas ang iyong buhay. Nang makita ang larawang ito, si Brother Lang, Aben, Han Yong, Han Zi at iba pang nasa likuran niya ay tuluyan ng nanghina ang kanilang mga binti. Sa harap nila, ang hindi matatalo at hindi matamo na mga sinaunang mandirigma, ang 5 sikat na angkan, at ang misteryoso at makapangyarihang mga miyembro ng angkan. Sa sandaling ito, lahat sila ay gumagapang sa lupa, humihingi ng tawad kay Ye Fan. Ang ganyang karakter, nakaka-suffocating na pag-iral. Hindi ko maisip kung gaano ito kataas. Ngunit ngayon lang, sila ay nasa kahon, pinagtatawanan si Ye Fan dahil sa hindi niya nakikita ang mundo, pinagtatawanan siya sa paghithit ng mababang sigarilyo, at sinusubukang akitin ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Sa pag-iisip sa sandaling ito, ang matinding takot at takot sa puso ni Sirius at ng iba pa ay hindi masasabi, at sila ay sobrang takot na wala silang ideya, gusto lang nilang lumuhod para kay Ye Fan, sa takot na managot. Pom pom pom. Si Ye Fan ay nalulumbay. Bakit ang mga lalaking ito ay laging gustong lumuhod? Hindi magbabago ang isip ng pagluhod, ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng pagluhod mula sa likuran. Lumingon si Ye Fan at nakita niya na ang magkapatid na Han Yong at Han Zi, na pinamumunuan ni Sirius kasama ang Sirius Club, ay lumuhod sa kanya sa takot. Anong ginagawa mo dito? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa, nakakatakot ba siya? Dapat ay napakabait ko ngayong gabi. Sa pag-improve ng lakas ko, masasabing bumubuti ang init ng ulo ko. Tinatakot pa ba sila nito? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.